panibagong countdown pa. O, 24 days to go nga naman. Ay, Diyos ko, Vermont na. Napakabilis naman talaga ng panahon. Nako, mga kapatid, umuulan po sa ilang lugar ngayon. Buti na lang dito at medyo huminto na. Kanina po malakas ang ulan. Sana po ingat lamang po tayo. Alam po natin na nangyayari sa mga probinsya, sa malalayong lugar. Nakikita po natin. Sana naman po ay pag-ingatan po natin mabuti ang ating mga sarili. At Romel, ano ang gagawin mo ngayong weekend? Naku nanay, meron lang po akong inaasikaso yung online business ko pong maliit. Yung Sabado ko po inaayos yun. Sabado at Linggo ko naman po inaayos pagkatapos ng Christopher May na buong linggo po. Yun po pero hindi maliit yun, Romel. Hindi maliit yun. Malaking bagay yan ngayong panahon ng pandemya. Kung sa bagay, bago pa naman na nagkaroon ng coronavirus, ay talagang nandyan ka na sa linya ng mga online. At nakikita ko kung paano isinisingit mo yan sa pagitan ng ating trabaho. Napakasipag mo talaga. Napakaswerte ng pamilya mo sa iyong kasipagan. Di ba? Naku na, kailangan talaga, lalo na ngayon, wala na kami trabaho, di ba? Wala nang comedy bar, wala na talaga lahat. Kundi, eto na lang. At syempre, kailangan mayroong kahit maliit-liit, basta marami, kahit ano pa yan, basta pag pinagsama sa amin maliit, pwede Totoo yan. Yung mga maliliit na halaga, nakikitain natin, piso, 2 piso, piso ulit sa isa. Pag pinagsama-sama mo yan, yun yung pandugtong natin sa dulo at dulo na tinatawag, di ba? Yung both ends meet, eka nga. Pero alam mo, Romel, ang hirap talaga naman ng kabuhayan showcase ngayon, di ba? Ramdam naman natin talaga. Kaya tama yung ginagawa ninyo. Katulad ngayon, sino ba mag-aakala na ang mga comedy bar pala ay magsasarado? Di ba? Sino ba ang mag-aakala na tayo ay dadaluyungin ng ganito katinding salot? Wala namang nakaisip ng ganito. At sino mag-aakala na maiipit ang ating pamahalaan sa pagitan ng kaligtasan ng mga mamamayan at ng ekonomiya? Kahit saan sila pumunta talaga may masasabi ang tao. Kasi una, ang number 1 nila, yung health, kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya nagdeklara ng MECQ, nagkaroon na naman ng lockdown, nagkaroon na naman ng paghigpit. Nagrereklamo ang marami nating kababayan, ano ba naman to? Lockdown na naman. Hindi po kasalanan ng gobyerno yan. Yan po ay maitatapon natin ng sisi sa mga kababayan natin na walang disiplina. Yung hindi po gumagamit ng face mask, hindi gumagamit ng face shield, hindi po inoobserbahan ang health protocol na social distancing, yung mga hindi naghuhugas ng kamay, tubig na lang ba naman, kahit nga walang sabon, ang sabi ng DOH, makalilinis yan ng mikrobyo. Sila po yung mga talagang walang kadala-dala. Parang hinahamon pa nila ang kamatayan. Sila po ang dahilan kung bakit kumakalat ang virus dito sa ating bayan. Kaya kawawa ang gobyerno, di ba? Sinasabi naman nila wala na silang pang-ayuda, bangkarote na po talaga ang ating pamahalaan, said na ang kanilang bulsa. Kaya inuna po muna nila ang kapakanan ng sambayan ng Pinoy. Kaya po nag-MECQ na naman sa atin. Di ba, Romel? Totoo. Kaya nga, di ba, ayon nga sa pag-aaral, kunyari, 10 tayo at yung 3 hindi na nagpe-face mask, ganun din. Yung 3, yun ang magkakalat. Kaya dapat kailangan may pagkakaisa talaga tayo eh. Sobra, kahit anong pag-iingat nating lahat, kung merong hindi nag-iingat, walis, sama-sama pa rin tayo. Tama. Pero ang nakakalungkot lang yung kunwari yung maliliit na yung sa mga lugar na dikit-dikit ang mga bahay. Sa isang maliit na entresuelo ang nakatira ay 8 hanggang 10. Paano ba natin mabibigyan ng katarungan yung hindi po pwedeng magdikit-dikit kung halos talagang magkakadikit na rin sila kung matulog, kung kumilos sila doon sa loob ng bahay, kaya liit-liit ng kahon na iniikutan nila. Ang hirap napakahirap tugunan talaga ang problema na ito ng COVID-19. Kaya sobra. Ramdam ko na yung takot ng aking mga kaibigan, ng aking mga kapatid sa hanap buhay. Ang mga tanong nila, hanggang kailan ito?
Kung hanggang kailan, hindi po natin alam. Sabi nga po ng PRRD, baka sakali na sa darating na Disyembre ay may madiskubre na pong bakuna na makatutugon sa problema natin dito sa salot na ito. Pero yun po ay wala pang katiyakan. Pero sinabi naman po ng ating Pangulo na isa ang Pilipinas. Isa po tayo sa mga bibiyayaan kapag meron na pong bakuna. Yan ay ipinangako po sa atin ni PRRD. Pero pansamantalang wala pa po, ay ang health protocol po talaga ay ating sundin. Wala pong mangyayari talaga kung kakalabanin natin itong mikrobyong ito. Wala po itong pinipili. At ang pinakamahirap, Romel, hindi natin to nakikita. Di ba? Ang hirap Yun ang ipaglaban. yun ang pinaka talaga. 'Di ba nga na kagabi ang unang balita, 'di ba sa maagang oras ng balita, lahat tayo magpe-face shield na. Oo. Tapos Yun sa mga bago linawin natin. Kung sa mga opisina at sa loob ng tahanan na tayo din naman, tayo rin magkakasama, okay lang na wala ang face shield, kahit face mask lang. Pero sa mga pampublikong sasakyan, sa palengke, at sa mga talipapa, at saan pang mas matatao ang lugar, talagang kailangan po natin gumamit ng face shield na nagtaas na po ng presyo ngayon. Dati makakabili ka ng 25 pesos, 30. Ngayon halos doble na. Dahil nga, ipinayo ang face shield. Siyempre, kasiguro naman ng mga kapitalista, ngayon lang naman din sila makababawi. Itinaas nila ang presyo ngayon. Sana, correct. Romel, kung kailan naman kailangan, sana doon magkita sa gitna yung merkado at saka yung mga ngailangan. Sana ganon Opo, para lahat tayo ay nagkakatulungan. correct. Nakakalungkot na kung kailan kailangan ng ating mga kababayan ng tulong at saka doon naman nagsasamantala ang ibang mga negosyante na Sa truth. nako grabe, nakakalungkot. Pati ang mga Mabuti na lang nanay, 'di ba sa maagang oras i-announce lahat bawal lumabas ng walang face shield, huhulihin. Ngayon, yung bago matapos ang balita, in-announce na para sa mga mahihirap, okay lang na walang face shield. Hindi, mali Romel. Hindi sinabi na bawal lumabas kapag walang face shield. Linawin natin na ito ay inirerekomenda lamang sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan at pagpunta sa matataong lugar. Ngayon, yung face mask, talagang it's a must. Di ba? Ayan. Kailangan talaga kay bata, matanda, kahit sino kailangan naka-face mask. Sinasabi lang na 99% ang pagkaligtas natin kapag naka-face shield. 60 Opo. plus naman kapag face mask, di ba? At syempre, yung paghuhugas ng kamay, malaking bagay po yan para sa atin. So, inirereklamo ng mga maliliit nating mga kababayan na ika nga, ibibili na lang namin ng kalahating kilong bigas, yung ipambibili namin ng face shield. Merong isang nagsalita, kung ganyan din po lang ang kanilang ordinansa na kailangan ay naka-face shield kami, magbigay din po sana sila ng libreng face shield sa mga Ayun. gagamit. Alam mo, tama na parang hindi tama yung ganong opinyon. Oo nga eh. Diba? Tama na parang hindi tama. Tama dahil yan ang sigaw ng puso ng maliliit na walang pambili. Hindi tama dahil iaasa na lang ba natin sa gobyerno ang lahat-lahat? Dapat din naman po tayong kumikilos. Hindi naman natin po pwedeng hintayin na lang yung ayuda ng gobyerno. Napakarami pong malalaking tao ngayon na talagang nag-diversify sila ngayon sa iba't ibang negosyo. Kung malalaki Totoo. po ang negosyo nila dati, ngayon po ay gumawa sila ng kanilang business na maliliit lamang ang kita, pero pag pinagsama-sama, sabi nga natin, ay napakalaking tulong na sa ating kabuhayan. Huwag po nating iasa, hindi po pwede yun. Kapag Oo ganun po nga. ang ating ginawa, Diyos ko naman, nakikita naman po natin, inamin na nga po ng pamahalaan, wala na silang pang-ayuda. Said na po ang bulsa ng bayan. Kami po ni Romel, kami po lahat dito sa Christy for Minute, nakikisimpatya po kami sa ating mga kababayan na nawalan ng trabaho, walang kinikita ngayon, talagang nasa bahay lamang po at umaasa sa ayuda ng kanilang LGU, di ba, ng kanilang Opo. ng mga sumasakop sa kanila. Pero hindi po 100% na iaasa na lang natin
sa kamay ng gobyerno ang ating buhay. Hindi po pwede yun. Ilang ano po tayo, ilang ulo po tayo na kailangang asikasuhin at intindihin ng gobyerno kung ganun ang magiging patakaran, Romel, di ba? Opo. At para lang 'to, alang-alang naman 'to sa ating kalusugang lahat. Kaya Mhm. dapat lahat na tayo sumunod na lang dahil sa implementation talaga importante talaga 'yun, eh. Kung walang pambili, gumawa kayo ng paraan kasi nakakabili nga kayo ng mga bagay-bagay na hindi niyo kailangan. 'Yun Ayan, lang bang totoo yan. kailangan na kailangan natin, 'di ba, Nay? Nakakapagtupada nga kayo sa mga lugar Oo. na tago, na 'Di ba? ipinagbabawal. Nakikipag-inuman nga kayo ng walang face mask, 'di ba? Totoo. Tapos itong face shield na kailangan nating magkaroon para makaiwas tayo at ang ating kapwa sa indulto, ito pa po ba ang titipirin natin at panghihinayangan natin bilhin? Sabi ni Boycie Karagay, may 3 for 100. 3 for 100 na face shield. Totoo yan. Meron pa nga mas mura kung talagang sisipagan lang po natin ang pagtutok at pagre-research. Magsaliksik po tayo. Meron pa ngang iba gumagawa ng sarili nilang face shield. Yung Oo. tira-tira nila mga plastic-plastic, di ba? Yan. 'Pag gusto Mm. talaga may paraan, 'yun lang 'yun 'di ba, Nay? 'Pag gusto may paraan. Okay, naiinggit si Boyce Karagay sa Thailand at sa Vietnam dahil na-flatten na nila ang curve, maayos na sila. Boyce, masunurin kasi sila lalo na sa Vietnam. Ultimo batang maliit sa Vietnam. Medyo mo join. Medyo mo join. Huwag ka muna maki-join mamaya na pagkatapos ng show, hindi ka nararapat dito. Ayan. Ultimo batang maliit sa Vietnam. Ultimo maliit na pondahan ng pagkain. Kitang-kita mo talaga na sumusunod sila sa health protocol. At kapag ganyan po ang ginaya natin, magiging pangatlo na tayong bansa sa Southeast Asia na talagang mapapabilang sa listahan ng na-flatten na rin ang curve. Thailand, Vietnam, Philippines, ang sarap pakinggan. Ang Sana sarap naman. pakinggan, 'di ba hindi yung tayo pinakamataas na may numero ng Oo may nga. COVID-19 sa Southeast Asia. Hay nako, mama inuna lang po muna namin yung, topic, yung paksa para sa ating lahat, pero mamaya po sa ating pagbabalik, titilarin na po natin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan sa kabila ng pandemya. Ito po ang inyong programa at ito po ang Christy, per minute. Mwah, mwah, mwah. Problema ng mundo, hindi lang ng mga Pilipino ang mabilis na pagkalagas at pagnipis ng buhok. Pero wala nang dapat ipag-alala dahil nandito na ang Black Beauty Shampoo and Conditioner na sagot sa inyong problema mula sa Manyip Corporation. Pinananatili ng Black Beauty Shampoo and Conditioner na makislap, makapal at matibay ang inyong buhok. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportahang Regent Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snaku, cheese ring at pineapple pie, ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba. Para sa banding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko. Oh! Mga tol, may pwede kayong ilihim sa pulis. May pwede kayong itago sa asawa nyo o sa tropa nyo. Pero wala kang maililihim kay Nanay Christy. Sikreto noon, intriga ngayon. Ako po si Lord De Vera at kayo po ay nakikinig ng Christy Per Minute dito po sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang maglipat, chichismisin.
Yes, mga kaibigan, nandito na po nagbabalik po kami at antayin lang po natin ang pagbabalik natin kasi nagkakaroon po tayo ng problema sa ating connection. Pero dyan lang po kayo at kami na po ang bahala sa inyong 2 oras ng pag-stay po at nakatuin po sa Radyo Singin Ko 92.3 News FM. At katulad po ng sinabi natin mga kaibigan, titignan-tignan po natin pero antayin po muna natin si Nanay sa kanyang pabalik. Batiin po muna natin ang ating mga viewers na nagtiyaga at nag-effort naman talagang magmensahe sa ating FB Live. Dims Ignacio and Rhea Reyes. Hello po, pakishare lang po ang ating live habang inaantay po natin si Nanay Christy. At syempre, batiin na natin ang mga sigalo, Malabanan, hello po, magandang hapon po, happy watching po, pakishare lang po. At si kapatid ni Randy Balaguer, magandang hapon kapatid, pakishare lang po ito, wait lang po, at inaantay lang po natin si Nanay Christy. Gary Bansaligubio at syempre ang mama mo na sa Capiz, Rojas Capiz, magandang hapon po, happy watching po. Ayan. Tuloy-tuloy po, pipilitin po natin mabasa lahat po ang inyong mensahe kasi hindi mo po masayang inyong effort. Pero hindi po lahat pipilitin lang po natin mabasa sana nating lahat ang mga nagte-text sa atin. Ayan, katulad ng Nerissa Quintana, good afternoon, Ate Christy and Robin. Good afternoon po sa inyo. At syempre, ayan na, si Nanay. Alam mo, Romel, nakakaloka ha. Ang ulan talaga, kailangan ng ating mga magsasaka at ng mga manananim ng gulay. Kailangan talaga. Pero may mga area, may aspeto rin, na hindi gaanong kailangan ng malakas na ulan na naaapektuhan ang ating linya. Sabi ni Ferdy at Glodio de Leon, Ate Tenggol, nawala ka yata. Nawala, literal, di ba? Sa totoo lang. Sabi ni Tita Julie Paras, Ate Teng, ang mga nakakalungkot po, sa Pilipinas lang ang sinisisi ang Pangulo sa pandemic na ito. Nakakabuwisit na sila sa totoo lang. Tita Julie, may isa pa. Amerika. Di ba? President Trump, di ba? Sobrang sinisisi dahil matigas naman talaga ang ulo ng kanilang Pangulo. Ayaw magsuot ng face mask. At kinontra lang siya ng doktor na talagang laganap ang pandemya, laganap ang COVID-19 sa Amerika. Tinanggal ang doktor at sinabihan ng kung ano-ano salita, lalo na yung pathetic daw yung doktor. Mahirap, oo. Pero wag isisi sa Pangulo, wag isisi sa pamahalaan. Tayo pong lahat ay may ginagampanang papel para sa ikaliligtas ng ating buhay. Hindi tayo pwedeng pumansin ng ibang tao kung tayo po mismo ay hindi gumagawa ng nararapat at karapat-dapat. Di ba, Romel? Oo po, Nay. Nakakaloka lang talaga itong mga ibang tao na lahat ng nangyayari, dugtong agad. Pangulo. Diyos ko, ang dami-daming, pagkatapos ng Pangulo, ang dami-dami pa. Kasunod si Pangulo. Bakit hindi yun ang, alam niyo yun, diretso kagad, Pangulo. Nakakairita na. Kung ikaw si Pangulo, ano ba naman ito? Lahat na lang, ulan, buwas. Nasaan ang pondo? Nasaan ang trilyon na inutang ng gobyerno? Saan napunta? Alam mo, yung si PRRD, wala namang ginagawa yan eh. Kita mo, hinayaan na niya. Puro ganon. Negatibo po ang naririnig natin. Pero ang responsibilidad po, dapat ay mauna sa ating sarili. Ayun. Alam mo, Romel, ang kamay ko, hindi naman sa pag-ano, parang kailangan na sigurong gamitan ng lotion to. Rough na sa ka-alcohol ko, kakahugas ng kamay. Sa totoo lang, sumusunod tayo eh. Sumusunod tayo sa health protocol. Kasi paano tayo magkakaroon ng boses na magpayo sa ating mga kababayan kung tayo mismo ay hindi gumagawa ng ipinapayo natin, di ba? Walk your talk, sabi nga. Kailangan gawin natin, di ba naman? Rain Cortez ng Dimples Rice Crackers, hello. At si Arnold, ang dati kong driver, ang dati kong piloto. Arnold Blaso, di ba? Oo. Hello nanay, kumusta po? Bumili po ako ng 45 pesos, kaya lang pag kinabit po pala yung shield, may doble po pala na manipis, kabilaan, kailangan tanggalin, ha. Kaya pala,
Ang labo ng suot ko siya. O ayan, Arnold, natuto ka na. Meron daw palang dapat natanggalin. Opo, Nay, Ano, magkabila. dahil kung hindi, di para ka rin naglagay ng tint ng sasakyan ng bintana. Totoo. Sabi ni Lara May Abrigo, ayan, nagpapatanto sila ng kanilang attendance ni Freely at ng kanilang mga anak. Katatapos lang po ng Zoom meeting sa school. Happy weekend po. Oo, happy weekend po sa inyong lahat, sa totoo lang. At ang pamilya ni Ogie na Rice Rodriguez, eto may payo siya. Sila ni Nanay Isabel nanonood ngayon Hello sa po. 1PH channel. Doon daw sa ABS-CBN TV Plus, Channel 32, ang 1PH. Channel 32 kung meron pa po kayong TV Plus, di ba? At si Tita Lily Chua, kumusta ka raw, Romel? Sabi niya, ako bibigay kong ehemplo, si Tita Lily Chua. Si Tita Lily at si Tito Henry, tulad din ni na Henry at Letlet Pocabo, sila Elmer Ngo, Tito Manny Garcia, Ayan. sina Albert Filipina Magtalas, sila yung mga pwedeng maupo na lamang. Kasi meron silang dudukutin sa kanilang bulsa sa ganitong panahon ng indulto. Pero bakit kumikilos pa rin po sila? Si Diba? Tita Lily Chua, hindi siya nakaupo lang. Nagtatrabaho sila. Dahil patuloy pa rin nila sinusweldohan ng kanilang mga tauhan. Alam mo, bibihira yung kapitalista na sa panahon ng pandemya ay iniintindi pa rin ang kapakanan ng kanilang mga staff. At Totoo. yung mga pangalang nabanggit ko, ilan lamang sila sa mga tao na may malasakit sa kanilang mga tauhan. Yung iba po kasi talagang nagkakikanya na langoy sa dagat ng problema. Pero ang mga taong ito, natutuwa po kami dahil hindi nila pinabayaan talaga ang mga taong kakambal nila sa negosyo. Kasi kung wala ang mga taong ito, di ba? Hindi din naman Totoo sila na. uunlad, di ba? Totoo. Yun. Kaya ito yung oras ang nangangailangan yung mga tao ng tulong. Hindi nila hinayaang mawala, kundi Totoo yan. niyakap pa rin nila sa kabila ng pandemyang ito. Oo. Grabe. Sabi ni Ferdy De Leon, sabi nga ng isang pangulo ng Estados Unidos, ask not what your country can do for you, but rather ask what you can do for your country. Totoo naman yan. Totoo. Huwag po natin hintayin, abangan at asahan kung ano magagawa ng ating bansa para sa atin. Sa halip, tanungin po natin ang ating sarili, paano po ba natin matutulungan ang ating pamahalaan? Paano po ba natin pagagaanin ang krus na pinapasa ng ating bayan? Totoo naman yun eh. Yun, totoo. Sobra. At si July, pakiniba ng Cake of Hearts, kung tutuusin, dito si July, pwede nang chillax na lang din, di ba? Kasi may mga trabaho naman, pati ang mga anak niya, nagkakatulungan sila. Pero bakit si July? Nagsisikay pa rin, gumagawa ng mga paraan para madagdagan ang kanilang kinikita. Yun po yung ibig naming sabihin. Tulungan natin ang ating sarili. Nabanggit ko na kahapon, kami dito sa tapat ng bahay, kahit magpunta po kayo, nagbebenta kami ng bagoong, ng buro, ng adobo, gulay, kung ano-ano pa. Kasi ang mga kasambahay ko, Romel, mga galing ng probinsya, karamihan taga Nueva Ecija. Alam po nila na kapag kawit ang palakol, ibig sabihin niyan gawa, mahirap ang buhay. Kapag kawit ang palakol, kailangan po natin gumagawa ng paraan para mapagsudlong natin ang dulo at dulo. Kaya nagbebenta talaga sila. Kailangan naman talaga. Alam nila yan. Lahat kailangan, sobra. Okay. At sabi naman ni Joe Florendo, isang magaling na pintor, magandang hapon nanay, tama po sa ibang bansa. Sumusunod sila sa protocol. Sana ganun din sa lahat ng Pilipino. Huwag nang maging pasaway ang iba dyan. Okay, tama ito. So, ano man nakakita, pandemya, may nagsasabong, may nagtutukada, may nag-iinuman, kung saan pa naman lugar na kumpul-kumpul sila doon. At Ang inuman pa naman, kagayan, ikutan ng baso. oo, Nay. At ang Diba? pinakapangit pa doon, Nay, yun yung ayudang nanggaling sa gobyerno, ha? Ipinansusugal. Di ba? Yun ang nakakabuisit doon. Masipag po, kapatid na July. Bake pa rin siya ng bake. Gabi na, ayaw niya rin nakatambay lang. Totoo yan. Nasa system kasi yan eh. Ako hindi mo ako po pwedeng
Hindi mo ako pwedeng yung tatamad-tamaran. Hinahanap ng sistema ko ang pagtatrabaho. Kaya lang ngayong pandemya, sabi nga ng mga doktor ko, aba nanay, maglibang-libang ka rin naman. Magkano lang yung libangan mo kung magpapa-hospital ka, napakalaki ng gagastusin mo. 'Di ba? Yun, kailangan natin gawin yun. Parang mga magsasaka, makakakain ba tayo ng bigas kung hindi dahil sa kanila na nagtatanim ng palay? Totoo, saan nag-uugat ang biyaya? Sa mga magsasaka, mangingisda, mga nagtatanim ng gulay. Tapos yung mga gulayan sa probinsya, hindi naman maidala dito sa syudad dahil ang checkpoint pagkain pitipit. Kaya nakiusap na nga ang tagapamuno nila na kung maaari ay luwagan nyo naman po ang may dala ng mga paninda na nabubulok. Sa totoo lang, karne, manok, gulay, abay, kailangan po nating luwagan naman ng kaunti para ang kabuhayan naman nila ay gumulong din, di ba? Okay, Totoo. eto, Tita Nene Ulanday, maraming salamat po. Virtue Formation Espiritu, thank you. Hello po. Meron nga sa Bicol, pagkabigay ng ayuda, bumili agad ng mga cellphone. Sabi ko, Boycie. In a way, kailangan din naman kasi natin ng cellphone sa panahon to. Pero ayuda yun ng gobyerno di ba? Panlaman sa ating mga sikmurayan di ba naman? At ito Natutuwa- pa na tatabling ka dito, pinariband yung binigay na ayuda, pinangreband ng buhok. So Oo. kakayanin mo yun. Nakakaloka, pinangreband. Alam mo ba, Romel, ang aking buhok ay punong-puno na ng puti. Ayan mula rito, pag ganun, sabi ni Tina, ate, tawagan mo si Maya. Hangin mo yung brand na ginagamit nila sa'yo. Ako na lang. Naku, Tina, ayaw ako magtiwala sa'yo. Baka pati konsensya ko, makulayan mo. Diba? Sa totoo lang, nakakaloka. Okay, balik na tayo sa ating issue na tunay na mga... 1 minute pa pala. Akin na muna yung kay Rene De Leon bago tayo mag-break. Ayan. Si Rene De Leon po ng San Jose, California, of course, ng Sanford Hospital na nag-birthday kahapon ng aking manugang na si Roma De Leon. Pinababati niya, of course, si Roma with crew, Edwin Cruz, and Hazel Kunanan. Ay, parang taga Nueva Ecija itong mga Kunanan. Kung hindi man Pampanga, Kapampangan. Okay. Ayan. Magandang hapon po muli sa inyong mga kapatid. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po agad ang inyong programa. Ito po ang... Oy, Romel! Ay, naano siya? Nahang. Ito po ang inyong programa. At ito po ang Christy per minute. Wow. Jurassic Waterworld, Tsunami Wave, Zipline, 11 swimming pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandi, Bulacan. Personal na tikman ang nagsasalimbay ang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol, kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isopropyl ang generic name ng Family Rubbing Alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang lalaki, hinahangaan kapag tapat kong magmahal, buong loob, matibay manindigan. Ang lalaki, madiskarte, matigas magdesisyon, kaibigan na maasahan. At sa oras ng lambingan at pagmamahalan, kakampi niya ang Eagle Food Supplement for Men. Kakampi na mga lalaking hinahangaan. May effing medium ginseng makapure sa palmetto at ginkgo biloba. Eagle Food Supplement for Men. Imo kakampi na mga lalaking hinahangaan. Mahalagang paalala, ang Igo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Ay magchikahan, ay magtawanan, walang uurungan. May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Ako po si Ogie Alcacid para sa Christy Per Minute sa Radyo 5 92.3 News FM.
Okay. Maraming salamat sa altered. Siyempre, sa hindi mapapalitang idolo ng aking anak na si Revolusyon, si Revo, Ogie Alcacid, isang magaling na composer, singer, aktor, komedyante, lahat na. Maraming Lahat. salamat. Okay, balik tayo nako si Ferdy kasi di ba binati ko si Roma De Leon na nag-birthday kahapon. Ang sabi ni Ferdy, may isang manugang kapalako na nagbo-birthday din. Ang wife naman ni Pong, kapatid nila si Pong na si Riza. Ayan, happy birthday. Magkakalapit ang birthday nyo, ha. Maraming salamat din, Ferdy and Jojo, sa pagtutok. Happy birthday po. Okay, Romel, dumako muna tayo doon sa issue ni Chris Aquino. Tahimik si Chris eh. Walang sinasabi si Chris, wala. Yung mga video nila nung 2017 pa ni Bimbi, yun ang lumulutang ngayon na yan, oh. Yun ang inuokin nyo na sa social media. Yung Opo. mga why judge a child, parang ganon. Dahil nga, di ba noon, lumutang yung issue na may pagkabeki itong si Bimbi. Kaya lang, di ba lagi naman natin sinasabi, kapag ang bata ay effeminate, yung nanay ang laging kasama, kapag ang bata ay pinong kumilos, may iba kagad na nag-iisip na Becky yung bata, parang ganon. Kaagagang hinuhusgahan kagad ang kanyang kinabukasan kung pamintandurog ba siya o buo, di ba? Ganon. Ngayon, sabi naman ni Bimbi, ngayon pa nga lang namin dinidiscover ang aming buhay. Ba't Oo. kailangan kami i-judge? Which is true. Tama yun. Oo. Matalino si Bimbi, kaya naman proud na proud si Chris. Yun namang show po niya, yun nga, naudlot nga po. Dahil sabi nila, ghost month daw po ang Agosto. Sabi nila, MECQ. Pero meron na nga pong lumutang na balita na kwento na ang totoong dahilan ay nag-back out ang kanyang producer. Na alam ko na ang pangalan pero ayon sa source ko, huwag ko na lang daw banggitin kasi pribadong tao ito na ayaw ma-issue, kumbaga makaladkad ng pangalan sa mga kontrobersiya. Yun nga po, umurong nga po yung kanyang producer, tulad din nung nangyari sa producer niya sa GMA7 noon na nakaaway niya, taga Nueva Ecija ito. May mga suggestion po na nakararating sa akin at nababasa ko rin. Total naman daw ay magkaibigan sila ni Willie Revillame. Bakit daw hindi na lang si Willie ang mag-produce para kay Chris? Romel, ano take mo doon? Pwede naman. Pwede naman yon. Kaya lang nga, siguro, sana maayos talaga tayo. Hoping tayo na sana may mag-produce na talaga. Kunyari si Willie Revillame na talaga naman maaasahan talaga naman dyan pagdating sa mga gaya. Pero hindi rin, ayaw rin siguro na ni Willie na mapunta pa sila sa mga Ganito. ganung. Ilagay na lang natin sa ganitong perspektibo yung kwento. Kung kapasidad ng pananalapi ni Willie Revillame, kahit 10 show pa yan sunod-sunod, kaya niyang anuhin yan. Sabay-sabay, kaya niyang punanan. Kaya ni Willie yan. Kung si Chris ay kaibigan niyang makalit, bakit ang hindi? Pero hindi ba, Romel, sa isang pagkakaibigan, kapag may namagitan ng pera, baka yun pa mag-imit siya ng kanilang pagkakalaks bilang magkaibigan, baka mag-away. Totoo na. Di ba't lagi niya sinasabi ni Kuya Rafi Tulfo, kapag may nangungutang sa akin ng 10,000, bibigyan ko na 1,000. Para kahit hindi niya bayaran, okay lang at nakatulong pa rin ako. Totoo yun. Ang isang pagkakaibigan po kasi kapag pumakal na ang pera, mahirap, lalo yung mga utangan. May mga Oo, kilala akong magkakaibigan. Lalo pa kung umutang akala mo ikaw pa may utang sa kanya na ni walang paramdam. Sabi nga, ito pangaral ko ng nanay ko nung maliit ko. Bata pa kami. Tawag-tawagan mo lang ang inabala mong tao at para ka na rin nakabayad. Parang ganon. Kapag tayo ay nangutang sa isang tao, magpapaalala tayo na pasensya na po, kung di ko muna maibigay, pasensya na, kung po pwede ay unti-unti ko lang na maibabalik. Okay, pasensya na, lahat ngayon tayo hirap dahil may pandemya. Kung makatagpo ka ng isang tao na siya na ang nangutang, humingi ng pabor, parang ikaw pa may utang. Nagmamalaki pa, nananahimik, hindi nagpaparamdam. Di ba ganon? Pero dito naman, sa pagitan naman ni Chris at saka ni Willie, siyempre ayaw din ni Willie na may mamagitan sa kanilang ganitong negosyo. Baka mamaya ito pa mag-imit siya ng pagkasira nila bilang magkaibigan, di ba? Totoo, Diba? nanay. Kasi talaga mahirap din talaga yan, sobra. Pero di ba sabi na yata ng
ng TV5 ayon sa kanilang na ano, wala pa naman yatang pwede pa yata daw ano, kasi buwan-buwan may nilo-launch kasi ang TV5 na bagong ano, 'di ba? Simula sa August 15, September, meron yata buwan-buwan na Hindi. nilo-launch, 'di ba? Hindi sila nagsasarado ng posibilidad Oo, na oo. matutuloy pa rin yung programa ni Chris Aquino. Ang problema wala sa TV5 at kay Chris. Ang problema ay sa Correct. pagitan ni Chris at ang kanyang producer. Ngayon, naghahanap yata ang cornerstone ni Erickson Raimundo ng bagong mamumuhunan para kay Chris, di ba? At Opo. tuloy pa rin. So wala sa TV5 ang problema. Wala talaga. Wala talaga. Kung paano nilinaw din nila na hindi napasama sa konsiderasyon ng mga personalidad sina Vice Ganda at Coco Martin. Una si Coco, alam naman nila meron pang, alam mo actually Ron, last year pa, wala pa yung pagpapasarado sa ABS-CBN. Wala pa itong pandemya. Last year pa talagang nauupo na sina Sir Percy Intalan para Ah. sa mga bagong programa na ipapalabas uli sa TV5 yung produksyon. Last year pa, mga November, December pa, at itong mga unang buwan nitong 2020, talaga aktibo na ang produksyon para sa pag-iisip ng mga bagong programa na ipapalabas ulit sa TV5. Wala pa yan, hindi pa issue yung tungkol sa ABS-CBN. Wala pa. Kaya ngayon po, katulad yung kay Pokwang at kay Jose Manalo, fill in the bank, di ba? Yes. Wow, meron din yan. O, di ba? Bawal Bawal na game show. Bawal na game show. bawal na game show. Alam mo naman ang Pilipino, kung ano ang bawal, yun ang tinitikman. Kung ano ang bawal, yun ang masarap para sa atin, di ba? Totoo. Bawal na game show. Aba, bakit kaya bawal na game show to? O sisakain ko nga. O, di ko nga lahat ng viewers, di ba? O, Opo. fill in the bank game show yan. Ni Napokwang at Jose Manalo. Naku, magaling tong kombinasyon na to. Di ba? Parehong napaka-articulate nilang host. Magagaling na komedyante. Jose Manalo, Pokwang, saan ka pa? Tapos meron pang Rise and Shine. Kasama siyempre, Pauline. Tapos si Pokwang. Tapos itong anak ni Sylvia Sanchez na si Ria. Diba? Ria Ataide. Ang Opo. dami pong ilo-launch ang TV5 sa totoo lang. Yung kay Chris Aquino maaaring naudlot lang. Pero hindi nagsasarado ng pintuan ng iba, lalo na ang TV5 na isang araw matutunghayan din po natin uli ang Love Life with Chris. Ayusin lang sana. Sana Maging maayos talaga. lang sana. Ayan, Diyos ko. Naku naman, si Jun Morondos, nakatutok din at Louie Tolentino at Pearl na napupuyat dahil sa programa mo. Di ba? Ayan, problema mo yan. Uy, binabati ko sina Abel at Tessa ang pinagpapaloadan namin dito sa Valenzuela ng kung anik-anik yan din nagpapabayad ng mga bayad ng ilaw, ng mga kuryente, ng mga tubig. At saka, nagpapadala din kayo ng pera sa kanila na jobs. Kompleto sila. Si Abel at saka si Teresa. Nasa kanto lang namin sila. Ayan, kapag wala kaming bigas, doon din ang takbo namin. Masarap ang kanilang mga bigas. Hello, maulang hapon daw. Pwede na kaya lang baka mag-away sila o magkaroon ng gap basta tungkol sa pera. Yun siguro iniiwasan ni Kuya Will. Oo, totoo to. Kaya nga nung napabalita na si Willie daw ang producer, sabi ni Will, wala ko alam dyan ha. Wala ko alam dyan. Hindi ko alam yan. Sa totoo lang. At saka na mukhang mahirap talaga silang pagsamahin kasi alam naman natin si Kuya Will, napaka-strong ng personality yun. Alam mo yun, di ba, Nay? Si Chris din. So, paano, hindi sila mag-meet, Nay, di ba? Hindi talaga Eto sila na. mag-meet. Pareho silang perfectionist. Sa totoo diba? lang. Gusto nila perfecto ang lahat ng bagay na para ba lahat ng tao sa mundo ay pinanganak na perfecto. At sila lang ang makapapasok sa kaharian ng langit kapag dumating ang Panginoon. Lahat tayo nasa kaliwa, silang dalawa lang nasa kanan. Charot! Di ba? Yan. Hindi po pwedeng magka-clash. Oo, di ba? Parehong magaling. Parehong mapera. Parehong Oo. may ideya. Oo. Mahirap. Kaya mas maganda na magkaibigan na lang sila at huwag na silang maging producer at talent, di ba? Sa totoo lang, yun. Oo. Ayan. Pamangking Japs, hello daw. Sabi daw ng pamangkin niya, ni Louie. Ano ba?
ikaw talaga yung seaman. Ikaw, alam ba ni Chuchu yung mga ginagawa mong yan? Kita kaabang-abang ang mga programa ng TV5, lalo na yung kina Jose, Manalo at Pogwang. Tututukan ko yan, sabi ni Tita Nene Ulanday. Aboy Oo mga na yan eh. Parang palabas siya ng Fill in the Banks, parang MWF. Tapos yung kay Wari at kay Paulo, Tuesday, Thursday, Saturday. Tapos Saturday, yung kay Ryan Agoncillo. Dapat sana yung kay Chris, Saturday din, 5 to 6. Saturday yun, 5 to 6. Totoo. Sabi ni Xerox Orasyon, isang umuulang hapon po Ate Christy at Brother Romel. For me, bakit hindi pa kasi si Chris mismo na lang ang mag-produce ng sarili niyang show? Sabi nga po, the pride is right. Ano to? The pride is right. Pero sabi nga po, the pride is right. Ay, oo nga naman. Ang ibig sabihin dito niya, may pride, may amor proprio tayong tinatawag. Hindi ba, kapag magkakaroon tayo ng programa, syempre gusto naman natin station produced. Para alam mo na pinagmalaki ka, kinuha ka talaga ng network. Or may isang independent producer na nagtiwala at namuhunan para sa'yo. Kapag ikaw kasi ang nag-produce ng sarili mong show, para ka nag-concert, na ikaw ang producer ng concert mo, kasi walang kumukuha sa'yo. Di ba? Ganun yun. Totoo na tayo. Parang lumalabas. Naku, wala kasi mag-produce. Ayan, siya na nag-produce. Kung kapasidad at kapasidad, sobra pa ang kapasidad ni Chris Aquino para mag-produce siya ng sarili niyang show. Kaya lang, ang pride. Di ba naman? Tsaka, yung Chris Aquino, may asim pa eh. May asim. Hindi pa darating sa puntong siya mag-produce. Meron at meron mag-produce para kay Chris Aquino. Dahil sa talent niya. Maraming naniniwala, correct. Bankable pa si Chris Aquino at maraming sabik na sa kanyang pagbabalik. Pero ewan ko lang pinaliligo na siya sa pulot ng iba nating kababayan. O baka daw sabi ni Boyce, merong mabigat. Katabi siya. Pag hindi ukol, hindi talaga bubukol. Ganun lang yun. Maghintay tayo kung kailan ang takdang panahon ayon sa Aldab. Diba? Okay, magbabalik po kami muli mga kapatid. Ito po ang inyong programa. At ito po ang Christy, for a minute. Mwah, mwah, mwah. Black Beauty Silk Conditioner, Black Beauty Gold Shampoo, Black Beauty Crystal Anti-Dandruff Shampoo, Black Beauty 2-in-1 Shampoo and Conditioner, at Black Beauty Hot Oil with Vitamin E. Mga epektibong produkto mula sa Black Beauty na mabibili na po sa mga leading drugstores, department stores at supermarkets nationwide. Lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang himpilang ito. Kasama ka sa chikahan, CFM 92.3, Christy per minute, showbiz balita Pinoy, CFM. Uy! May malilihim ba kay Nanay Christy? Wala. Simple lang ang iyong timpla, di matapang, tama lang ang lasa, tulad ng iyong ganda. Simple lang ang iyong timpla. Hoy!
Ako si Rani Raimundo. Ako po si Chad Borja. Ako po si Renz Verano. Richard Reynoso po. Uy, nga pala. Kami po ang OPM Hitmen. Para sa Christopher Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Maraming salamat. Thank you so much naman. Lalong-lalo na sa OPM Hitmen, Ronnie Raimundo, Richard Reynoso, Ares Verano, at Chad Borja. At ang paborito ni Rain, di ba? Ito yung banda niya, Altitude 0.7. Si Rain naman, Attitude. 0.9. 0.9 si Rain, di ba? Okay. Salamat sa inyo. Sabi ni OG Narvaez Rodriguez, na hindi po ba gustong gayahin ni Chris Aquino noon si Oprah Winfrey na may sariling network? Sana siya na lang talaga ang mag-produce gaya rin ni Kuya Will. Ay, anak yung kay Willie, hindi siya producer. Station produced ang wawawin at ang tutuktuin. Nagkataon lang na ngayong pandemya, doon sa kanyang building ginagawa. Dahil may 3 siyang malalaking studios doon. 42nd floor, 2. Yung isa ginagamit ngayon ng ating gobyerno. Doon nagre-report si Attorney Harry Roque. Tapos sa helipad, meron din tong malaking bar. Nando naman ang mga dancers at mga sponsors niya. Ngayon si Chris, idol niya talaga si Oprah Winfrey. Sino ba naman hindi umiidolo kay Oprah? Mula sa kawalan, biglang may sariling network, di ba? Sariling network. Oo nga naman, tama si Ogie. Kapag kanya ang network, di pwede nga naman siyang magawa ng kahit anong show pa ang gawin niya, di ba? Kay cooking show yan, fashion show, o kung ano. Lahat pwedeng-pwede. Wala makakapigil na sa kanya. Ayan, Tita Sofia Angeles, maraming salamat po. Sabi ni Boyce Caragay, salamat po sa pagtutok. Thank you. At may tanong din, hindi ko alam kung paano mong diretso ito na sasagutin. Babatiin ko lang muna si JM at saka si Joy. Nanonood sila mula sa Antipolo. Ayan, kumusta sa inyong anak? Siyempre si Tenten, mag-iingat kayo. Romel, may nagtatanong sa atin. Sa sarili lang natin pananaw, ano ang naging problema ni Chris Aquino at ng kanyang producer? Sige, lumundag tayo ng malayo-layo. Naghihingi sila ng opinion Actually, pag mula nung narinig ko yung kahapon, pilit kong iniisip, bakit lagi na lang ganon? Bakit may problema? Ano ba ito? Ito na ba yung, lumalabas na ba dito yung attitude problem? Iniisip ko lang na may attitude problem ba? Kasi kung pera-pera lang, hindi pag-uusapan ng producer ang pera para sa isang produksyon. Kundi ito lang, nag-uugat lang ang lahat ng mga problema ng artista at ang mga proyekto tungkol sa mga unang-una ay attitude. Di ba, Nay? Yun lang naman ang pinaka number 1 ang problema kung bakit hindi natutuloy. May mga concern na mga tao na hindi pwedeng, may mga gano'n, Nay. Yun lagi ang tama ka dyan. Tulad yung producer ni Chris na ito, nakipaglaban to para makakuha na airtime dito sa TV5. Ang dami ng pinagdaan ng paghahanda nito nagsakripisyo na to. Pero para ang isang producer ay umurong, hindi biro yon. May matinding dahilan para umurong siya sa kanyang pinasimulan. Diba? Tayo pa ng mga Pilipino, kung ano yung sinimulan natin, tinatapos natin. Kadalasan ganon, diba? Pero para itong nagsakripisyong producer na ito ay umurong at bumitiw na sa kanyang trabaho bilang producer, there must be something na malalim. May kalaliman, May kalaliman. Sa totoo lang. Oo. Kaninong aso yung kumakahol atin? Okay. Ikaw nanay, anong naiisip mo doon sa mga dahilan ng mga shows na hindi niya natutuloy? Katulad sa GMA, hindi natuloy. Ito naman sa TV5. Natuloy yun sa GMA. Natuloy yun. Nakailang episodes, pero nag-away sila nung kababayan naming producer. Natuloy yun. Nagreklamo si Chris, lagi raw delayed yung payment, sasabihin daw ipapadala na yung cheque, sabi daw ipapasundo siya ng chopper, pero hindi naman daw natutupad, parang gano'n. Marami raw OPM. Alam mo yung palang producer dati ni Chris, nung mabalitaan niya na may bago mamumuhunan kay Chris dito sa TV5, isa lang daw ang sinabi, good luck sa inyong lahat. Yun daw.
parang nag-cruise naman ang kanyang dila, ano. Talaga nagkaroon nga ng problema. Don't tell me I didn't warn you, parang ganon. Don't Ayun. tell me, ganon. Ang ano lang dito is, maaaring may mga pingkian ito ng mga ideya eh. Maaring may gusto si Chris na gawin na hindi siguro naman sang-ayon yung producer at saka yung produksyon. Parang ganon. Di ba? Parang Oo, ganon. Nay. Pero di ba, Nay, di ba, pag ang producer, masusunod pa rin kasi siya yung gagastos eh. Di ba, Nay? Pero kung hindi sila magkakaintindihan, there's something wrong. Di ba, Teka Nay? lang, teka lang. Ang producer, kanya yung pamuhunan. Pero Oh, wala diba? siyang gaanong alam tungkol sa requisitos ng produksyon. Ang Yes. may hawak niyan, director at saka production staff. Di ba? Pero paanong tatakbo ang sasakyan kung walang gasolina? Doon papasok ang papel na napakalaking ginagampanan ng producer. Maaring ano to eh, malalim to kasi irreparable sabi nila, hindi na raw po pwedeng susihan diba? kumbaga sa punit. Talagang ano daw, umurong na raw talaga yung producer. Ayaw na talaga. Eh tahimik kasi si Chris eh. Sa dalawang bagay yan eh. Pag di nagsasalita si Chris, everything is under control. Pag di nagsasalita si Chris, ayaw niyang palakihin yung issue. Parang ganon. Ayaw palakihin na issue, dalawang bagay yan, di ba? Ganon yon. Pero para ang isang tao, ang isang producer na dumaan na sa mga sakripisyo ng paghahanda para sa programa ay umurong, di ba? Ang laki-laki ng problema. Ang Totoo laki yan. na. Sobra. Nay, ang bongga ni Alden now. Kung ang ibang artista ay hindi visible sa TV at walang work, si Alden naman ay araw-araw na napapanood sa TV. From Eat Bulaga ng Monday to Saturday, meron pa siyang All Out Sunday. Tapos may bubuksan siyang yung irerehas yung kanila ni Luis de los Reyes, yung One True Love. Simula na ito sa Monday. Oo, visibility is zero para sa iba. Kay Alden naman, visibility is the name of the game. Di ba? Galing. Napaka pinagpala. Mabait kasi itong batang to eh. Di ba? Oo, At saka Nay. pag-endorse ng DOH ngayon. May bago commercial ni Bea Alonzo. Correct. Lunes hanggang Sabado, nakikita sa Itbulaga. Meron pang One True Love. Ano pa? May mas pinagpala pa ba kaysa kay Alden Richards ngayon? Siya na talaga. Siya na talaga. Wala nang Siya iba na. pa. Oo. Number one, ika na. Number one, Alden. Sobra. Ayan. Dapat siguro magbago din ng ugali si Chris Aquino. Akala ko pa naman pinagbago na siya ng pandemic. Pero brate pa rin pala siya. Ay, teka muna naman sis. Hindi pa naman natin sinabi na nagpakabratinela siya. Kaya nagkaurong-urong. Diba? Ating pang-alamin to eh. Ano to eh? Jerry Ronimo, ating alamin. Paano Oo. ba magtatanim ng ganito? At Diba? pag-aani ng sibuyas. Okay. Alam mo ako, pag wala na ako sa showbiz, gusto ko magtanim lang ako. Naku, Maghalaman. Nay. Ang laki-laki ng lote mo, di ba? Ang laki-laki ng lote mo sa likod at harap, meron ka, di ba? Ano ka ba? Ano yan? Maliit lang yan. Maliit lang para sa mga ano dyan. Gusto ko talaga kalikasan ang kambal ko. Gusto ko sa taniman, palaisdaan, mga ganon. Yung for a change naman. Puro Nice ako. chismis. Nay, kung ganyan pala ang plano mo, basta ako taga-ani mo, ha? Ayun na. Uunahan mo pa mga kababaryo ko. Diba? Tita, di po ba mabait din naman si Daniel Padilla na laging naka-shades, sabi ni Philip Villanueva. Hindi ko kasi masasabing mabait si Daniel Padilla dahil di ko naman siya nakakasama. Oo, Sabi tama. nila mabait daw. At gusto ko namang maniwala, di ba? Siguro nga mabait. Pero hindi ako yung magsisisigaw na magsabing mabait ang batang yan. Alam ko, matulungin siya. At Ayun. kapag matulungin ng tao, bugso ng puso yon, di ba? Mabuti ang puso. Aha, ato pa, ang sabi ni Obet Sapin. Aha. Sabi ni Obet Sapin, grabe po si Kuya Willie, nag-donate ng 5 million para sa mga jeepney drivers na nawala ng trabaho at 100K
each sa family ng 4 na OFW na namatay sa Lebanon. Trending po siya sa Twitter. Grabe, teka lang ha. Grabe ang compassion niya sa mga nangangailangan. Yan ang tunay na may malasakit sa kapwa at may pag-ibig sa Diyos. Samantalang yung iba ay agarapalan kung magnakaw sa kaban ng bayan. Okay. Maraming salamat na kay Willie. Mula kay Obet Sapin, totoo naman, 5 million kasi nakakaawa naman talaga yung mga jeepney drivers na namamali mo sa kanan. Gustong-gusto ko yung mga nila, gusto ko yung mga katwiran nila. Nilunok ko na po ang lahat-lahat para lang kumain sa oras ang pamilya ko. Sumasala pa rin po sila sa oras ngayon pero hindi po magdudugo ang kanilang bituka dahil kahit paano ay meron silang nakakain. Diyos ko, 5 milyon ang binigay ni Willie Revillame at 100,000 sa mga nasawi po sa Lebanon. Pamilya ng mga Diyos, ang galing. Kung mabait si Daniel, mabait din kaya ang nanay niya. Sabi ni Paul. Lalo naman akong hindi makakapagsalita tungkol dyan. Kung sa anak nga, hindi ako makapagsalita, sa nanay pa kaya naman. Pero si Daniel, hindi mo nakasama na, di ba? Pero yung nanay niya, nakasama mo yun, di ba? Nakasama natin yun. Oo naman. At yun naman ang masasabi ko na teka lang naman muna, Boy si Karagay. Aanin mo ang posisyon. Okay. Si Edward Fernandez, kanina pa siya nangungumusta. Edward, magandang hapon. Maulan ngayon. Mag-iingat ka ha. Ingat lagi. At batiin natin si Nanay Lore at si Pikes Dizon na talagang kinakarir ang kanilang pagtatanim at pagbebenta. Paghahalaman. Alam mo, sa totoo lang, pinakamagandang libangan ngayon ng paghahalaman. Nalilibang ka na, kumikita ka pa, kumikitang kabuhayan. Di ba? Yes. Nanay Lore, magandang hapon po. Ingat po kayo. Kalimutan na po muna natin ang bigas, di ba? Oh, yes. Hindi po kaya puro demand lang ang isang panig, hindi pa man nag-uumpisa, feeling-feelingan na, sabi ni Zero's orasyon. Kay Chris ito, kung puro demand daw ba? Parang ganon. Okay. Yung 5M na pwede nang paghati-hatian ng 600 na drivers at 800 each. Tama. Yun naman ang sinasabi ni talaga. Nako, nag-text agad ang number 1 fan ni Willie Revillame. Si Chan Torres ng Bata Subdivision sa Bacolod City. Iba talaga si Willie, Nay. Consistent mula noon hanggang ngayon. Di ba, Nanay? Oo naman, anak. Sabi ko nga, hindi po tayo hinuhusgahan ng Diyos ating mga galaw at sinasabi. Dinudukot po ng Diyos ang ating puso para tayo ay husgahan. Kasi kung si Willie po ay husgahan natin sa pamagitan ng paggalaw niya at pagsasalita, sasabihin natin, napakabarubal naman itong host na to. Ang pangalan mo, taga saan ka? Lumayo ka sa TV, feedback, mga ganon. Pero sa noon, ito ang sigaw ng kanyang puso. Di ba naman, tumutulong siya sa mga tunay na nangangailangan na wala pong hinihintay na kapalit. Wala pong hinihintay na kapalit, sa totoo lang. Sa totoo lang, Chan. Kuya Will. Tita, napakabusilak talaga ng puso ni Kuya Will. Ikaw na talaga, alam mo na talaga na maraming matutulungan ka. Tita Nene Olanday, totoo. Mamaya po, marami pa kaming kwento. Ito po ang inyong programa. Babalik po kami agad. Ito po ang Christy, for a minute. Mwah. My Christy. My Christy. Doon sa mga may gustong marating lakas at proteksyon, magkabilangan. Siksik yan ng B-Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. May sumabit pa na 700 milligrams ng vitamin C. Lalarga na. Ang kasta sa lakas at proteksyon ng Cobra Plus Vitamin C. Cobra Plus Vitamin C in resealable bottle. Available in all leading convenience stores, drugstores, groceries, and supermarkets nationwide. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy
discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nagpositibo umano sa COVID-19 ang mayor ng Ilagan City sa lalawigan ng Isabela. Maliban kay Mayor Jose Mari Diaz, positibo rin sa virus ang kanyang asawang si Evelyn at anak niyang councilor na si Jay Everson. Naka-home quarantine na ang pamilya ni Diaz at nasa ilalim din ng Enhanced Community Quarantine o ECQ ang lungsod hanggang sa August 12, 2020. Samantala, inayudahan ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated ng TV5 Network ang mga miyembro ng One Pasada Modern Transport Corporation at Sheno Vahoda, katuwang ng Alagang Kapatid sa pamamahagi ng food packs, ang PLDT Smart Foundation. Namigay naman ng hygiene kits ang Latter-day Saints Charities. Tigil pasada muli ang mga tsuper matapos magpatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. Ang oras, 5:03. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. The game you love is home. Slam, count it, and the foul. The NBA is now on Signal. Feel the excitement and share the winning moments. Catch live NBA games every day on NBA TV Philippines. Subscribe now to Signal. Call 8888-5555. Select live NBA games are also available on TV5 and One Sports. NBA, whole new game. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. May maililihim ba tayo kay Nanay Christy? Wala sa damit, wala sa kulay ang pagmamahal. Nasa puso, nasa isip. Ayokong magkulong, ayokong magluksa dahil ayokong isipin na patay na ang daddy. At dahil ikaw, Ate Christy, handa kang lumaban ng patas. Ako po si Maricel Soriano para sa Christy Per Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, maraming salamat po muli kina Jojo, Leslie Grace at Vincula ng Hainan, China. And of course, sa nag-iisang Diamond Star na mataas ang kanyang antas bilang artista dahil hindi pa kalat-kalat. Miss Maricel Soriano, ang premium niya yung mataas. Miss Maricel Soriano. Naku, nag-text si Saldi Aquino, ang yayamanin nating kaibigan. Aba, 9 months na pala ngayon ang apo kong si Skyler, ang bunso nila. O, di ba? Nako, happy monthsary. Di ba ganun yun eh? Yeah. Oh, gusto niya rin daw magtanim ng gulay, sasama daw siya sa akin sa probinsya. Nako naman, yung pa ba ang uunahin mo, Saldi, ang magtanim ng gulay? Ang ganda-ganda ng trabaho niyo dito sa Kamaynilaan, di ba? Pero yun namang sinabi ko na yan, yung kapag nagretiro ka na sa pagiging manunulat at wala ka ng ganitong trabaho, gusto ko naman syempre umuwi sa aking nayon. Doon ko gustong tumanda, as in, doon talaga. At habang alam ko ang daan pa uwi sa aming baryo, hindi ako maliligaw, di ba? Ayun. So, Baez Rodriguez gusto rin kasi nakarating na siya doon sa farm, sa bahay sa farm, di ba?
Napakasarap naman. At nadagdagan pa dahil si Doc Neil, ang anak kong veterinaryo at ang wife niyang si Jelly, tinamnan nila talaga. Jab, sana yung mga nakatanim doon sa harap, yung mga thyme, basil, ano, Ay, ang dami social. yung Basil. yayamanin, oo. Tapos nag-alaga pa si Neil ng ng mga manok, may mga kambing, ang dami para talaga siyang ang sarap-sarap doon. Maghapon ka na lang doon, napakasarap palipasin ang oras, di ba? Okay. Yung iba hanap ng hanap kung nasaan ang pondo. Ask mo na lang ang COA. I-google mo na lang, sabi ni Boycie. Siyempre si Jenny Lin to, di ba? Si Kim Chiu bumitiw na eh. Lumabas na sa classroom. Si Kim Oo, Chiu ma. nagpunta na sa mall. Oo. Mabuti naman at lumabas siya sa classroom na para mamulat naman siya sa katotohanan. Charoti. Okay. Wala namang masama sa pagtatanong. Tayo naman ay mga Pilipinong gusto rin natin na malaman ang kalakaran ng ating gobyerno at nagbabayad tayo ng tax, di ba? Pero nanay, aminin mo, minsan di ba tayo, pag nasa classroom tayo, kahit nasa seminar tayo, naiintindihan naman natin, pero bakit yung iba, sinabi at magtataas pa ng kamay para lang ulitin ko. Alam mo yon, di ba may tanong, di ba gano'n mga Pilipino? May ugaling Pilipino gano'n eh. Yung paulit-ulit, pajulit-julit. Oo, yung parang mabusisi. Sa bagay, magkakaiba naman kasi ang takbo ng ating utak. Meron yung sa isahang paliwanag lang makukuha kagad. Meron naman yung sinisiksik na sa utak nila 10 beses na hindi pa rin nila mag-grasp. May ganun talaga, di ba? Ang hirap kayang makipag-usap sa isang hours, di ba? Yan ang talagang iniiwasan ko, yung wala akong mapupulot. Di ba, Tita Cherry Baile? Ang hirap makipag-usap sa sarado. Sa totoo lang, yung kinuukil mo na sa utak niya, hindi pa rin maintindihan, mahirap yun. Sabi ni Tita Nene, Tita, pwede kang magtanim ng mga gulay sa inyo. Malalaki ang inyong lupain. Naku, Tita Nene, hindi po malalaki o lupain namin. Bakuran lang po yun. Oo. Napakabusilak talaga ng puso ni Willie Revillame. Will, ikaw na talaga. Sabi ni Tita Nene Olanday, naman, yun naman ang pagmamalaki ko naman sa aking anak. Sa totoo lang, hindi mo kailangang katukin ang kanyang puso. Meron siyang pandamdam. At kung paanong, nako, Romel, ramdam na ngayon ang mga artistang walang trabaho. Sa totoo lang, nagpaparamdam na. Oo. Ang dami ng sinusumpong. Nagpo-post sila na may anxiety attack, may depression. Tsaka may mga tumatawag na sa mga kaibigan. Kunwari sa actress A, tatawag kay actress B. Ano sa palagay mo? Meron pa kaya akong place dyan sa inyo? Sasabihin naman actress B, noong pa kasi sinasabi ko na sa'yo na lumipat ka na, hindi mo ako pinapansin. O ngayon, paano yan? Dumaan ka muna sa audition. Ganun ang patakaran ngayon dito, magpa-audition. Ganun talaga ngayon. At saka ramdam na ramdam mo. Ang dami-dami nilang naghahanap talaga ng trabaho. Dahil kanaturalan ng tao yun, wala kang trabaho, paano kung mabubuhay? Yun lang ang alam nilang trabaho. Sana katulad sila ni Ay de las Alas, di ba? Na pwedeng magbenta ng mga tinapay, mga ganyan, di ba? Nakakatuwa. Alam mo, nakakatuwa ang mga artista na nagda-divert sa maliliit na negosyo para lamang sumipa ang kanilang buhay, di ba? Sa totoo lang. Tapos, ang pangit pa na, di ba, lahat ng nawalan ng trabaho, syempre hindi naman sila uunahin na pupuntahan nilang istasyon kasi ang dami ring artista doon na daratnan nila. Ito na dito na pumapasok ko yan na syempre. Di ba, Nay? Uunahin ko muna bigyan mga trabaho yung mga loyal dito sa ating studio. Ganito yan. Okay, marami nang nangangailangan ng trabaho sa istasyong pinasarado ang ABS-CBN. Pero wag nating kalilimutan na yung gusto nilang lipatan, meron ding mga artistang kanila talaga, mga homegrown talents, di ba? Natural lamang na nangangamba din yung mga dadatnan dahil baka sila naman ang mawalan kung sakaling pagtatanggapin yung mga mag-a-apply. Yun ang malaking takot ngayon ng mga nasa mga istasyon na lilipatan na mga
May pangamba yun, hindi mawawala yung pangamba. Dahil baka mamaya humugos sa kanila lahat yung mga nangangailangan ng trabaho, sila naman ang mawalan. Ano yan isang pirasong karne na pinag-aagaw-agawan ngayon. 'Di ba? Sa dami ng mga nag-aagawan, baka maliliit lang ang mapuntang hiwa. 'Di ba? Tama po, meron namang sarcastic. Pero pagkausap niyo po ay kagaya ng sinabi niyo, wala pong gamot doon, sabi ni Xerox Orasyon. May mga ganun talaga. Oo, totoo yan. Sabi ni Shoni Sebastian, magandang hapon po Ate Christy. Nakatutok na po. Kaya nga po hinahangaan ko si Kuya Will dahil napakalambot ng puso niya po kasi matulungin siya. Kaya lagi siyang pinagpapala dahil sa dami ng tinutulungan niya. Sabi ni Shoni Sebastian, gusto ko po yung topic niyo about Kuya Will. Syempre, number 1 fan ka ni Willie, di ba? Oo, hindi naman sila nagkamali, nangahangaan, di ba? Sa totoo lang, bibihira naman po yung marunong magbahagi ng kanyang mga biyaya sa kapwang nangangailangan. Bibihira yun. Oo, at saka na pag iniidolo mo tapos naririnig mo yung mga magagandang ginagawa at pinupuri at nire-recognize ng buong Pilipinas, di ba nakakalaki ng puso yung ina-idol mo. Pinupuri ngayon, hindi Totoo yan. mega, positibong pagpuri. Pagka pinupuri ang idolo mo, ikaw din magdadalang malaki ka rin, di ba? Ayan, di ba? Ang galing pa rin. Proud na proud ka rin sa idol mo, ganun yun. Totoo. Diba? Yes. Nakatutok sa atin ngayon sina Maria Carlota Yuson at Miss Rhea Tolentino mula kay Zaldi Aquino ito. Magandang hapon sa inyo. Alam mo ba, topic ka namin kanina ni Mama Chi, ang produktong pagkasarap-sarap ng mga mani at mga iba pa, di ba? Alam mo ba, meron din silang pagkasarap-sarap na kari-karim bagnet. Yan. Sarap. Ang layo-layo ng bahay mo, yung sa akin nakarating na. Nandito na ang aking maning mabawang na pagkasarap-sarap at iba pang produkto ng Mama Cheese. Ang layo mo, umuulan pa naman. Paano? Diba? Sa totoo lang. Ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin mga bagay-bagay. Kaya kumuha ka ng halfway house mo. Dapat may kondo ka dito sa bandang QC. Wala kang trabaho. Nay, wala kang trabaho, di ba? Hindi. Pero kailangan mo malapit ka rin dapat sa malapit ka rin dapat sa aksyon. Diba? Ito, sabi ni Tita Julie Paras, ito naman ay kanyang sapantaha lamang. Ate Teng, hindi kaya nag-aalala si Chris sa nangyayari sa karir niya ngayon? Dati, pinag-aagawan siya. Ngayon, parang ang dating niya sa atin ay isa na lang siyang aspiring star. Natatawa ako, naaawa ako sa kanya. Ano to, parang nangangarap, gano'n. Parang aspiring. Tama rin na. Hindi, sa tansya ni Tita Julie, parang gano'n talaga, di ba? Dati pinag-aagawan siya. Pero ngayon, ang dating niya sa akin ay isa na lang siyang aspiring star. Sabi ni Tita Julie, nangangarap, di ba? Pagkatapos ng halos 4 na taon. Ganon yun. Grabe. Eto na. Si Lito de Guzman ang aga-aga sa pwesto niya kanina ng Purtasan. Sa 21 Scout Limbaga. Alam mo, ito si Lito Si Lito, gusto kong gawing ehemplo sa mga artista, mga personalidad na napagsaraduhan ng kanilang trabaho. Si Lito, wala rin trabaho ang kanilang mga alaga ngayon. Si Manay Lolit, Tita Dolor Guevara. Si Tita Dolor, yung mga anak, gumagawa sila ng napakasarap na chicken pie. Si Manay Lolit, wala rin gaanong kinikita ang kanyang mga alaga, pero si Manay naman ay nakasandal na sa pader. Si Lito de Guzman, ang kanyang mga alaga, lalo na mga sexy stars, wala rin mga racket ngayon. Nagtayo siya ng Prutasan. Isa pong Prutasan na hindi siya mapapahiya kapag tayo doon bumili. Yung mangga niya kasing tamis ng asukal. Napakasarap. Oo, napakasarap talaga ng mga, alam mo naman si Lito, maldita yan. Diba? Mapili. Hindi pwede kay Lito yung mangga na maasim para mapahiya siya sa mga clients niya. 21 Scout Limbaga po ang kanyang pwesto. Hindi po kayo magsisisi pag doon kayo bumili. Napakasarap po ng kanyang mga prutas. Sa totoo lang.
Okay. Ay, ang dami-dami nagte-text para kay Willie. Pinapadala ko kay Willie itong mga text messages na ito para dito man lang naman mapalakpakan natin siya, di ba? Totoo. Sa totoo Tapos, lang. naibabatiin ko lang yung mga viewers natin sa FB ha, para lang Okay. sa mga effort Go, go, go. nila. Sige Yes, si lang. Catherine Bautista Angeles, hello po, at Bismanos Myra. Si Ayan. Myra Bismanos, dati na natin Oo. siya. Okay. Si Christian Jose. Hello Mhm. po. At saka si Ran Loresca. Ayan po. Okay, ayan, salamat. Hello po. May kwento ako. Di ba may mga bahay sa Tagaytay si Willie? Di ba Opo. kapag nando ka sa silang, paakyat ka ng Tagaytay, marami nagtitinda ng mga pinya at iba-ibang prutas. Yung mga Opo. saging, yung mga saging na maliliit, yung senyorita. Na bumili kami nila Japs sa Tagaytay, isinabit namin doon sa yung baratil, anong tawag doon? Barandilya ng sasakyan. Ganon. Pagdating namin dito sa Valenzuela, lagas lahat. Kasi yung madali yun madaling mapigtas sa kanyang sa kanyang sipi, sa kanyang buwig. Yon. May nakita si Willie na dalawang matanda na iilang pinya lang yung tinda. Iilang pinya, siguro mga 5 piraso, samantalang ang dami-dami doon ng malalaking pwesto. May dalawang matanda, magkatabi sila, lalaki at babae. Ang tinda nila 5 pinya, tumapat si Willie. Sabi niya, "Nay, magkano po yan?" "Amang, bilhin mo na lang ng 8 piso ang isa para makauwi na lang kami ng tatay mo." Parang ganon. Alam mo ginawa ni Willie? Binigyan niya ng 2,000 yung matandang babae, hindi niya kinuha yung tinda. Yung mga ganon. At alam mo kung kanino ko nalaman yan? Sa anak nung matanda. Hindi kinuwento ni Willie sa akin. Naku, si Sir Willie po. Minsan kasi kumain kami malapit doon. Si Sir Willie po, nakita yung nanay at tatay ko nagtitinda ng pinya. Binigyan niya po ng 2,000. Hindi po niya kinuha yung paninda ng mga magulang ko. Yung mga ganon. May paa ang papuri. May paa ang papuri. Kapag maganda po ang ginagawa natin, may paa po yan, nakararating po yan sa iba't ibang tao. At may tenga ang tao para makinig sa mga papuri. Di ba? Kumalat ng kumalat yung kwento na yan. Sa totoo lang, oo. Mas maganda kaya yung ganyan na yung narinig mo lang pero hindi pinagsabi sa'yo. Alam mo, nakarating sa'yo na hindi mo sinasadya. Yun ang magandang magandang Naku. pakiramdam, di ba? Abay, malay ko ba na nagpatayo pala siya ng basketball court doon sa Iruhin. Alam mo naman si Willie, pagka kinakausap ko, puro na lang kami kalokohan. Di ba? Ang tuwan-tuwa siya yung pag sinasabi ko, akala mo ba, gwapo ko dyan sa itsura mo? Ang haba-haba ng buhok mo, tas ang taba-taba mo pa. Tawa siya ng tawa pag gano'n. Tawa siya ng tawa. Tsaka ikaw, kung magtanong ka doon sa televiewer mo, ano ba kala mo? Ganun-ganun. Brown ka pero mahal ka talaga ng masa. Hindi ka Diba? sinusukat sa ganon. Nagpatayo siya ng basketball court kasi nakita niya yung mga kabataan doon sa Iruhin, papasok doon sa kanyang villa. Nakita niya na isang maliit na lang, kahoy, tas may goal na parang alambre lang na binilog, bakal na pinaghirapang bilugin. Pinatayuan niya ng basketball court. Mga kabataan doon. Ganun siya talaga. Huwag kang kikibo. Alam niya, matindi pakiramdam ni Willie, sobra. Parang meron nga siyang third eye. Parang gano'n, may sixth sense yan eh. Alam niya rin yun ang loloko. Alam niya pag nanloloko ka, alam niya yan, ramdam niya. At alam niya pag nangangailangan ka talaga. Sobra. Kaya naman kita mo, parang agos ng tubig baha ang pagdating ng biyaya sa kanya, di ba naman? Kaya siksik, liglig ang blessing na dumarating kay Kuya Will. Saludo po kami sa inyo, Kuya Will, sabi ni Boyzy Karagay. Oo, dyan mo talaga maihiwala yung mga tao na mapuso. Di ba? Ang dami-dami namang kumikita ng milyon-milyon, di naman ganyan. Di ba? Di ba nga may kakilala nga tayo, nuknukan ng yaman, di ba na? Lagi natin sinasabi, nuknukan ng yaman, pero Diyos ko, di ba? Walis nga nagjijigay sa mga may tegi na, di ba? Tegi mo. Bakit? Kung talagang matapang ka. Sino yan? Kaya ayoko magsasalita. Sino yung kaibigan natin na super yaman? Pero super yaman. Di ba? Artista? Naku, wag kang Sige na, sagutin mo lang. Puro mga neutral ang mga tanong. Artista. Artista nga, di ba? Babae.
Pwede? Ayoko. Ayoko, Becky yan. Becky yan. Becky yan. Becky yan. Alam ko kasi yung pwede. Diba? Ang sarap po ng sarap ng sariling backyard gardening po, nanay. Fresh at alam mong malinis. Nay, wala na po yung temporary ECQ cellphone number mo. Tsugi na. Anak, oo, ito na yung ginagamit ko. Di ba nagpadala ko ng mensahe na tanggal na yung unang ECQ number ko kasi para siyang gobyerno na korap. Nakurap yung numero. Ayaw na niyang mabuksan. Di ba? Sa totoo lang. Ayan. Dala na po namin yung bigas at palet. Naku, si Kevin pala to. Tamo yung anak ko, magninegosyo ng bigas, Romel. Diba? Oo, kasi nakikita niya, mahirap ang buhay talaga, di ba? Magnenegosyo na sila ni Apple, yung girlfriend niya, ng bigas. Ang ganda-ganda nung nakunan niya. Maputi na, masarap pa, malambot pa. Yung ginagamit ng mga Japanese restaurant. Ay, diba? parang jasmine rice. Oo. Parang mahabang uhay. Hihingi ka pa lang, alam na niya ang kailangan mo. O, di ba? Totoo yan, Boycie. Totoo yan. Hihingi ka pa lang, alam na niya ano mo. Tita, baka naman maraming demanda si Chris sa demanda? Demands. Baka naman maraming demands si Chris sa producer niya. Kaya hindi na naman natuloy at nainis sa kanya ang producer. Ay, parang pareho lang ito. Yung sinabi Tita Nene ni Tita Julie. No, parang echo lang ito Nakikinig talaga si Tita Nene. Nakikinig talaga. Oo naman. Tsaka si Tita Nene, napaka-thoughtful. Yun ang talagang mapupuri mo sa kanya. Napaka-thoughtful niya talaga. Alam niya ang mga birthday natin. Alam niya kapag umaalis siya ng bansa. Alam mo yung mga pasalubong, napakalalim nun para sa akin. Kahit isang ballpen lang yan. Kasi kaya natin bilhin yan kahit ilan pa. Kasi masikap naman tayo at masipag. Pero kapag umuwi na may pasalubong sa iyo at habang nasa ibang bansa ay naisip ka, yun ang walang katapat na kahit magkano. Di ba yung thought? Di ba? Katulad dito na habang naka-live tayo, ito na ipapakita ko lang Si RJ Cruz sa kapitbahay ko lang dito, nagpadala sa akin nito. Nakakatuwa nagpadala ng face shield. Oo, face shield, gadgets Manila, tsaka donut, nanay. Salamat, RJ. Parang donut na ipinadala ni Avic Amarillo galing kay Senator Manny Villar. Nakakatuwa naman. RJ Cruz, maraming salamat. Gadgets Manila, thank you, friend. It's the thought that counts, sabi ni Boycie Karagay. Naku, tuwan-tuwa daw yung mga binati natin, sabi ni Zaldi Aquino. Sabi niya, naku na, tuwang-tuwa sina Maria Carlota Yuson at Miss Rhea Tolentino. Maraming salamat daw. Ganito yung mga para-paraan para makadoble ka. Di ba, Salty? Magaling ka rin pumaraan binati ko na, hello kina Chuchu at Chuchu. Mag-text ka ulit. Ganito. Nanay, tuwang-tuwa sina Maria Carlota Yuson at Rhea Tolentino. Para-paraan lang yan. Dalawang exposure. Di ba? Kaya nga po naisip ko, bigyan si Kuya Will ng picture nila ni Jesus Christ. Kaya alam ko po na reward niya yon kay Lord dahil nagpakabuti po siya. Kaya ang sarap sa pakiramdam para sa, ano to? Ito yung binigyan ng pagpapahalaga po ni Willie Revillame, yung regalo sa kanyang picture ni Shoni Sebastian na nakayakap si Jesus Christ. Oo, ang ganda niyan. Napakaganda. Oo. At saka, kahit sinasabi po natin na kapag tumutulong tayo, babalik po sa atin yon ng 10 folds o higit pa. Alam mo kay Willie at sa iba pang mga kilala kong kaibigan, hindi sila talaga naghihintay ng kapalit. Hindi. Basta gaya ni Alvin at Filipina Magtalasan, ito babanggitin ko lang. Kapag may nangyayaring mga indulto sa ating bayan, kapag may mga binabagyo, nililindol, sumabog na bulkan, meron silang drive na ginagawa. Yung grupo nila nagpupunta doon sa lugar,
nagpapaluto si Pilipina magtalas ng egg caldo. Isipin mo yung egg caldo sa isang bayan na hirap ang mga naninirahan dahil sila nga ay nabagyo, nalindol, naputukan ng bulkan. Ang laking bagay noon. Oo. Kaya ako hindi ako magsasawa magpasalamat kina Alvin at Filipina magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort ng Cabu, Cabanatuan City ng 428 Mercado sa Dingalan. At ang paborito mong puntahan, gusto mong puntahan, ang Coron Underwater. Hindi ako magsasawa. Si Tita Lily Chua, ako din. Tita Lily, yung pagtulong niyo po sa maliliit nating kababayan, kaya namatayan, kaya nagugutom, nangangailangan ng tulong na pampinansyal. Alam niyo po, Tita Lily, yan po ang dahilan kung bakit kayo punong-puno ni Tito Henry. Sa totoo lang. Dalawang Henry ang dakila para sa akin. Henry and Letlet Cocabo. Ang mga puso ay grabe, dakila din, di ba? Sila talaga. Ilang dakila, oo. Totoo po naman na napaka-sweet po ni Tita Nene, sabi ni July Panganiban ng Keiko Cards. Oo naman. Ang dami kong tawa, nanay ko, sabi ni Zaldi Aquino. Di ba naman anak, para-paraan lang yan eh. Di ba nak? Pabati ka ulit ngayon. Super tuwan-tuwa po si Maria Carlota Yuson at si Rhea Tolentino. Nakatatlo ka na. Di ba? Nakabisado ko na talaga yung pangalan. Diba? At si Jeric San Agustin ng So Sure, isa pang mag-asawa na hindi nagsasawang tumulong sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. At saka si Jeff and Marjorie Lee. Mabuhay po kayong lahat. At lalo na si Tito Elmer mo, ang yerong may aluminum na, may pintura pa, mula po sa Mileage Asia Corporation. Ang mga kamay nito, butas. Kaya naman nakita mo may butas din na pinapasukan ng mga biyaya bilang premyo sa kanilang kabutihan, di ba? Ganun lang yun. Marami. At saka si James Vincent Navarrete. Nag-aalala lagi si James. Basta laban lang anak. Laban lang tayo ng laban. Tito Manny Garcia and Tita Norsky. Laban lang. Kayo nga may dudukutin kayo eh. Paano na lamang kami at ang iba nating mga kababayan na talagang walang naitatabi at said na talaga ang bulsa. Kayo nga, kung gusto nyo ng Ay, sabi ni Willie, ipapalabas namin yung kaninang interview. Nood ka inang, naku anak, nagsushow ako. Okay lang, mamaya pa naman siguro yan. Si Willie, pag sinabi mo, ang ganda-ganda naman anak nung ginawa mo. Sasabihin niya siya, wow, win. Walang kaseryosohan. Anak, ang ganda-ganda nung sinabi mo kanina tungkol dun sa taga Ilocos na nangangailangan ng pera, may sakit. Wow, win. Yung dinayaanan niya sa'yo. Tapos kaya sa umaga, hello, Madam Christy Fermin. Ganon siya. Hello, Madam Cristinelli Salazar Fermin. Yung buhay sa kanya ay isang komedya. Pero sa babaw ng komedya na yon ay ang lalim ng ganda ng kanyang puso. Di ba naman? Nakakatuwa. Oo, ganun siya. Wala siyang sinisino, walang pinipili. Ay nako, mamaya po marami pa kaming pagdidiskusyonan at opinyonan ni Romel Chica. Diyan lamang po kayo. Ito po ang inyong programa at ito ang Christy, per minute. Mwah, mwah, mwah. My Christy. My Christy. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, News Update. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Isinisi sa operasyon ng IT system ang ugat o pinagmulan ng korupsyon sa PhilHealth, partikular ang fraud insurance system ng ahensya. Paliwanag ni Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission sa programang Boljak sa Radyo 5, hindi nabubusisi ng mga mambabatas kung ano ang ugat, kundi nakafocus sila sa sino ang mga nagsagawa ng korupsyon. Ayon kay Bellica, kapag titingnan sa kabuuan, walang IT solution ng IT system ng PhilHealth na
nag-check o nagva-validate sa fraudulent documents sa mga claimants ng benepisyo sa ahensya, kung saan merong nakakakuha ng benepisyo na hindi na-validate ng sistema nila at bayad na lang ng bayad sa mga ospital na nagkiklaim. Hindi rin anya nakikita sa sistema o na-check ng PhilHealth kung totoo o nadadaya ang sakit ng isang pasyenteng claimant ng benefits para makakuha ng mas malaking claim ang mga ospital, tulad na lang ng sakit na simpleng sipon lang na itatalang pneumonia ito. Binigyang diin ni Belgica na dapat kasi gawing synchronized ang IT system para centralized at tagos hanggang regional division ang kanilang mga records. Questionable rin para kay Belgica ang sinasabing overpriced na pinabibiling IT system sa PhilHealth na aabot ng 2 billion pesos. Gayong meron umanong mga iba pang nag-aalok sa gobyerno na wala namang gastos. Una nang inihayag ni Belgica na nakakasana sa Lunes ang isasampa nilang mga kaso sa mga sangkot sa korupsyon sa ahensya. Sa kaugnay na balita, inihirit ng ilang kongresista sa NBI at DOJ na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa anomalyang kinasasangkutan ng PhilHealth. Sinabi ni Deputy Majority Leader Bernadette Herrera, dapat nang sumabay ang dalawang ahensya sa ginagawa nilang pagbusisi sa anomalya, partikular na ang kanilang Cybercrime Division. Pinangangambahan ng kongresista na maaaring binura ng ahensya ang kailangang ebidensya na katibayan sa mga aligasyon laban sa kanila, kaya dapat mabilis ng kumilos ang DOJ at NBI. Binanggit pa ng kongresista na hindi ito ang unang pagkakataon na nasabit sa katiwalian ang PhilHealth. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87244-244 to know more. May malilihim ba kay Nanay Christy? Ako po si City para sa Christy for Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, maraming salamat po. At syempre mga kapatid, maraming salamat din kina RGD. Wala pa po sa Amerika yan. And of course, isa sa mga paborito nating singers na napakasimple pero nakatatawid. Ang ganda-ganda ng boses. Miss City, maraming salamat sa inyo. Buhay na buhay ang programa dahil sa inyo. Di ba naman, Romel? Marami akong kwento, marami akong kwento tungkol kay Willie Revillame na hindi ko maaaring kalimutan. Hindi ko po pwedeng hindi ipagmalaki. Panahon ng pandemya, di ba? Panahon ng pandemya, wala halos trabaho, nagkakasaraduhan ang mga dyaryo. May mga pahayagan na nasarado na. Siyempre, ang mga kapwa ko, kolumnista, nahihirapan, di ba? Kailangan itawid ang maghapon. Meron pa naggagamot, merong maraming pagkakagastusan. Siya mismo ang nagsabi sa akin, paano tayo makatutulong? Dalawang artista ang tumawag sa akin ng personal para lamang po tanungin kung paano sila makatutulong sa mga kapwa ko manunulat at mga kaibigan. Senator Bong Revilla Jr., Willie Revillame. Sa totoo lang, silang dalawa. At talagang isulat sila at hindi, may kailangan sila at wala. Talagang tumulong sila. At hindi lang yun, nagpadala pa ng bigas si Willie sa kanila. Nagpadala pa talaga. Kaya sabi nga ng mga kasamahan ko, alam mo, minsan nakakakonsensya, sabi ng isang nabiyayaan. Kasi hindi ko man lang siya natutulungan. Ay, wala sa kanya yon, sabi ko. Kahit di mo siya isulat, basta kailangan natin ngayon, andyan siya para tumulong, di ba? At saka maraming lumalapit sa kanya na hindi ko nalalaman mula sa kanya. Nalalaman ko na lang mula sa pamilya ng tinulungan niya. Kaya itong mga jeepney drivers na ito, na binigyan niya 5 milyon para magkaroon ng kabuhayan, dakilang-dakila si Willie Revillame dito. Kahit sabihin pa ng iba na hindi naman siya gwapo, pogi points ito sa kanya. Diba? Pogi points ito sa kanya.
At saka alam niyang paganahin yung pera niya na kung saan niya dadalhin, katulad ng mga ganitong mga pagkakataon. Siguro Naalala mo yung iyak ng iyak na babae na may kandong-kandong pang-anak na maliit, pinalalayas ng kasera, walang pusong kasera. Alam mo ang ginawa niya? Binigyan niya ng pang-3 buwan, binigyan pa niya ng bigas at iba pang tulong at panggastos. Huwag lang palayasin sa kanilang bahay sa panahon ng pandemya. Sa totoo lang, habang sinasabi ng ating gobyerno na huwag niyong ipitin ang mga nagre-rent sa inyo, ang mga umuupa. Huwag niyong singilin at huwag kayong magpuputol ng ilaw at tubig, diba mga ganon, ng telepono. Dahil grabe ang pinagdadaanan natin ngayon. Meron pa rin pong mga sumusulpot na ibang tao na walang konsiderasyon. Di ba totoo naman yan, Willie? Ay, totoo naman yan, Romel? Madami pa rin. Madami pa rin mapagsamantala at wala mga puso sa ating mga kapwa na naghihirap. Tama. Tama si Boy si Karagay, gwapo ka nga kung maramot ka naman sa kapwa mo. So, di ka gwapuhan ako, busilak naman ang puso. O, di ba naman? At sabi ni Tito Manny Garcia, kaya nga malaking bagay sa akin yung sinasabi mo, despite negative things, happening, basta happy hormones lang palagi. Salamat, Cristinelli. Alam mo, itong si Tito Manny Garcia, sabi ko nga, magtatayo na ako ng opisina. Hindi naman ako psychologist o psychiatrist, pero magtatayo na ako ng opisina sa dami ng clients ko araw-araw. Diba? Araw-araw ba na? Social ka dun, ha? Social ka dun na yung araw-araw. Mayaman, super yaman, mayaman, nasa gitna, middle class, at isang hindi talaga kayang mamuhay dahil nawala ng trabaho. Lahat sila ay lumalapit sa akin, humihingi ng payo. Eto na. Pag ako ng problema, kanino ako hihingi ng payo? Charot. Hindi. Lagi kong sinasabi yan kay Tito Manny Garcia. Kayo pa ba ang malulungkot? Kayo pa ba kahit ilang pong pandemya pa ang dumating, kaya nyo pa rin mabuhay ng maayos? Paano na lang ang mga kababayan natin? Paano na lang ang mga kababayan natin na isasaing lang mamayang gabi ay hahanapin ka kung saan kamay ng Diyos kukunin, di ba? Paano na lang tayo, Romel, na kung wala tayo talaga at wala ng trabaho natin, paano tayo mabubuhay? Di ba? Kaya napakaswerte nyo pa rin eh. Pero alam ko naman yun, yung mga ganon, di ba? Ganon naman yung, ang tao naman, hindi natin maialis yung mga mamba. Kahit puno-puno ang kaban mo, pagka ganito ang sitwasyon, pataas ang numero, nakakatakot, di ba? Dahil sa dami ng mga pasaway, malayo pa ang umaga, kailan pa ang bakuna, baka pa lang sa Disyembre, walang kasiguruhan, walang katiyakan. Kahit puno-puno ang bulsa mo, mag-worry ka. Hanggang kailan at hanggang saan. Di ba? Eto na nga, Nay. Si Regina, ba may post na nangangamba, kaya ina-atake daw na anxiety kasi daw pareho silang walang trabaho, asawa. Lahat daw ng pera palabas. Eh, ang dami daw, may pa-loan pa daw silang binabayaran. Paano yan? Natatakot na daw siya. Unti-unti na daw silang natatakot kasi silang dalawa walang pinagkakaroon. Okay. Wala mang trabaho si Ogie Alcacid, nakasandal sa pandel si Ogie. Mayamang pamilya ang kanyang sinasandalan. Si Regine, ganun din, nakaipon na sila ni Ogie. Wala man silang trabaho, may mga propiedad sila, mga properties na po pwedeng ialis muna, ibenta, di ba? O isanla para matugunan yung mga immediate nilang pangangailangan. Yan ang inam kapag ikay palabili ng mga properties. Yan ay parang alahas, di ba? Pwede mo ipakulong sa malamig na lugar. Doon ka muna ha, mainit dito sa labas. Malamig na lugar. Sabi ni Daddy Wawi, ganun daw dapat. Huwag ka raw, huwag mong pababayaan. Anak, diyan ka muna sa malamig ha. Mainit dito sa labas. Ganun daw. Parang alahas sa mga properties. Sa panahon ng kagipitan, pwede mo isalya. Dahil hindi mo naman na lahat yan eh. Meron kang 5 bahay, matitiran mo ba araw-araw lahat yan? Meron kang mga lupain na pagkalawak-lawak, madadala mo ba sa langit yan? Eh, ang kabaong naman natin eh, depende lang sa laki, 5 timba lang, punong-puno na. O, di ba?
Yung mga ganon, isasalya mo muna. Kaya kung wala kang trabaho ngayon si Ogie at saka si Regine, may maaasahan pa rin sila. Hindi katulad ng ibang kababayan natin na be all and end all nila, yung trabaho nila na nawala, kaya wala silang pambuhay ngayon. Ganon yun, di ba? Sabi ni Dan Clavesillas, Mama Sel, magandang hapon po. Saksi po ako sa kabutihan ni Senator Bong. Tumutulong po siya ng walang kamera. Meron sa amin sa Sampaloc na barangay chairwoman na may cancer before. Binigyan niya po ng tulong na hindi biro ang halaga. Sadya pong may malaki siyang puso. Oo, ako marami kong kwentong naiipon tungkol kay Senador Jingo Estrada, Senador Bong Revilla, Willie Revillame. Marami kong naiipon na kwento sa kanila. Sa totoo lang, ito yung makagagawa ko ng libro, ika nga. Kaya kong gumawa ng nobela tungkol sa kabutihan nila. Kaya ako pag nadidinig ko, yung mga pinta sa kanila, sarado tenga ko, hindi nyo sila kilala. Kapag nakilala nyo, kayong haharang sa mga batong ipinupukol sa kanila. Sa totoo lang, di ba? Okay, ito pa. Si Willie, ganun lang magsalita. Salitang kanto, Pam Brown, pero para siyang si PRRD, mahal na mahal siya ng tao. Totoo yan. Kasi sabi ko nga sinusukat tayo sa laman ng puso natin, hindi sa paraan ng ating pagkilos at pagsasalita. Alam mo, may nahuli kami sa Larindito ngayong araw na to. Kung bakit kami nawala ng kung bakit kami nawala ng internet. Anong nangyari? Ang apo kong si Chami, napagkamalan niya na electric pan yung nakasagot sa akin. Agad-agad daw niya, Mama, sorry po, Tito Dino, sorry po. Diyos ko, sabi ko, bukas o sa mga susunod na araw, lagyan na kagad ng karatula, walang huhugutin. O, diba? Tinanggal pala, kaya wala ka pala. Oo. Tsaka wala tayo karapatang umusga sa ating kapwa. Sabi ni Boycie, tanungin kita, mamatay? Mamatay, Boycie? Dito magpapasok ang bawal judgmental, ganun ba? Hindi. Kanaturalan ng tao ang umusga. Kanaturalan. Susunod doon yung realization. Yun naman ang mahalaga doon. Humusga man tayo, nung alamin natin ang katotohanan, bumabawi tayo. Di ba ganun lang yun? Di ba naman? Yun ang pinakatama. Totoo yan. Sabi ni Odina Paes, Nay, may FB Live tuwing gabi si Senator Jinggoy. Namimigay siya ng mga gadgets, tablets, cellphone, every night. Wow! Namimigay pala si Senator Jinggoy ng mga tablet, mga gadgets. Kaya nga ni Nanay, kung ano ang ginawa ng kaliwa mong kamay, hindi na dapat pang ipaalam sa kanan. Kaya Ate Gemma, huwag mong ibabalot na hindi na ako pupunta dyan. Si Ren Cortez talaga. Ikaw rin ang pinakamasarap na fish crackers, di ba? Sa buong bansa, sa totoo lang. Parating ng Amerika at Canada, Dimples yan, di ba? Paborito ni Tita Lily Chuan, Dimples. Pumupunta pa siya sa Trinoma para lang makabili ng Dimples rice crackers, di ba? Ako nga, Nay, sila, 7 buwan na yata hindi ko nakakatikim ng rice crackers ni Rain. Ewan ko ba, kay Rain? 7 buwan? Bakit ako ba ilang buwan? Ako ilang buwan. Wala naman kasi sa atin yun di ba? Wala naman sa atin yun. Kaya pinadalan tayo, kaya hindi, di ba? Okay lang. Malapit sa puso natin, dahil panahon naman na kailangan natin sila kapag anniversary, pag Pasko, nandyan silang lahat. Di ba? Di ba? Ng Pure Force, napakarami, mga bigas, di ba naman? Sabi ni Kevin, pinlag ko na yung negosyo niya. Alam mo kung ano ang pangalan ng negosyo nila ni Apple? Ano, Nay? Rice per minute. Rawang ka. May meat per minute, may crispy per minute, rice per minute. Di ba naman? Yun na. Ang layo. Ang layo daw ni Mengay. Ang layo ni Mengay. Sabi ni Rain, ano ba ang layo ni Mengay? Parang ikaw yata yung sinasabihan niya. Si Mengay, si Romel. Oo nga, si Romel. Ikaw yata yung tinutukoy niya na mahirap ka umintindi. Parang gano'n.
Ang layo mo. Ang layo ko na. Las Piñas ka kasi. Las Piñas ako. Ako Valenzuela, isang tawid lang niya sa Malabon. Hello Oo kay na. Mama Litz, Santos, kay Eric Santos at kay Ron Ron, sa inyo lahat. Nako, heto na po, may itinataas na naman. Magbabalik po agad ang inyong programa. Ito po ang Christy, per minute. Mwah, mwah, mwah. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Sa Oplan Ascenso, pag-uusapan na ang mga isyung may kinalaman sa perang pinaghirapan mo. Where will it go? How will it grow? Feeling rich and curious na sina Gerard de la Peña at Michelle Orosa sa coolest business ideas, hottest business news dahil bagay sa'yo ang mag-level up sa buhay. Oplan Ascenso, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Plan your Oplan na. Ascenso is just around the corner sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Christy per minute na naman. Puno ng chismis pero may pangarap pa. Dahil Christy per minute na. May maililihim ba kay Nanay Christy? Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso. Ako po si Johnny Danao para sa Christy for Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, maraming salamat sa aking mga anak-anakan. J. Joy Jim Jimenez ng J Brothers at sa inyong mga kasama. And of course, isa sa mga paborito nating piyesa, Ikaw at Ako ni Johnny Danao. Maraming salamat. Si Nick Masangkay ha, nakahabol. Katatapos lang daw kasi ng kanyang Zoom meeting. O, mga pintor, may mga Zoom meeting na. Diba? Bawal nga ang mga social distancing, di ba? May Zoom meeting si Nick Masangkay. Napapanahon po ang ginagawa ni Senator Jinggoy. Ilang pong estudyante lang ang may kakayahang bumili ng gadget. Totoo yan. Totoo yan, Xerox orasyon. Napakarami nating mga kababayan na ang mga anak ay hindi maibili ng gadget. Na ang iba, nag-hoard pa nung mga mababa ang presyo, tapos ibebenta, ilalabas sila pagkakwan na. Di ba? Nako, talaga naman, ibang klase. Oo. Ang ganda naman ng pangalan, Rice per Minute. Alam mo na, Tita Nene, taga Nueva Ecija tayo. Maputi, masarap, malambot. Di ba naman? At si Eva Eugenio, kapatid, during the pandemic, salamat sa mga happy hormones na ipinadadala mo. Oo, paalala sa COVID. Oo naman, kapatid na Eva Eugenio, alam naman natin, kailangan natin ngayon na buhay ang ating pananampalataya at pag-asa. Correct. Yan. Kailangan natin ang isa't isa para maging masaya. Ganyan. Totoo yan. Eto nga, may mga nagte-text sa akin kung paano tinulungan sila ni Willie nung walang-wala sila. Pero hindi ko na po babasahin. Ayaw din naman nila kasi na ipabasa dahil baka daw sabihin ipinagmamalaki nila. Baka nga naman may iba na, ganon, ganyan, ganito. Si Sharon Cuneta, matulungin din. Ayan, alam mo yan din. Ang dami mo kwento sa akin, no? Oo, maganda ang puso ni Sharon. Hindi lang niya ipinagmamakaingay, pero maganda ang puso ni Sharon Cuneta, sa totoo lang. Eto na lang, latest, Sharon Cuneta, may pinost siya na isang tagahanga na nagpinta ng kanyang old picture. Okay. Binili niya yung para lang matulungan niya rin yung makatulong. So, alam mo Romel, sensitibo ang ating mga kababayan ngayon. Kahit sino naman sensitibo ngayon. Meron o wala, may dudukutin o talaga sa idang bulsa, sensitibo.
Hindi ba kapag tutulong tayo sa kapwa natin, gusto natin may ginagawa silang paraan para matulungan sila. Kasi kapag may mga tao na kapag binigyan mo ng lumang damit, nagagalit, sensitive. Hindi basta-basta ipinamimigay ang mga hand-me-down. Hindi basta-basta ipinamimigay ang panagliitan damit unless yung tao mismo magsabing baka naman may mga pinagliitan dyan ng apo mo, akin lang. Totoo, Sensitibo ang tao, di ba? Sensitibo ang tao. Meron din namang kasabihan, humingi ka ng bawang sa isang mahirap, bibigyan ka ng isang puso. Humingi ka sa isang mayaman, bibigyan ka ng ilang butil. Kaya kanya-kanya iba-ibang klase ang tao. May kani-kaniyang pamantayan at kaangkinan. Kumbaga, meron talagang mayayaman talaga pero parang may gate, may pintuan na nakakandado ang kanilang kamay. Meron naman na okay lang, di ba? Okay lang ang kabuhayan pero marunong mag-share ng kanilang kabuhayan. Iba-iba Iba-iba katangian ng tao, di ba naman? Ganun lang yon. Oo. Okay, may nagtatanong dito. Bakit hindi niyo masagot kung nasaan na si Clint Bondad? Wala sa akin yung number nito eh. Ipaino si Clint Bondad din yan para paraan lang yan. Para mapag-usap. Diba? Ipaino, para kasi Zaldi Aquino, paraan. Para mapag-usapan ka. Ba't ka namin hahanapin? Kaano-ano ka ba namin? Tanungan ba kami ng nawawalang kalabaw ni Romel? Oo, diba? Okay. Nag-trending si Ate Marisol Soriano kahapon at today. Ipalalabas na po kasi today yung digitally restored and remastered na movie niya na Minsan Lang Kita Iibigin sa digital platforms ng ABS-CBN. Ayan. Nag-trending, sabi mo, Ogie, dahil ilalabas na yung pelikula. Okay, anak naman kita, okay lang. Sige. Tapos ito na, babatiin ko yung mga taga-FB friends natin, si Tampo Sanchez, Lord Del Rey, Ledesma, si Gotthard Santos, Brandon Richford. Oy, ano yan? Hong Kong. Di ba? At si Bradley Guevara. Yes. Lisa Mabulang. Sabi ni Bradley Guevara, minsan lang daw OA yung kanyang mega, pero maganda ang puso. Totoo naman, lahat ng mga tao may ka-OA yan. Di ba? Ang daming nag-uumuoy ngayon. Mas OA pa kay Sharon. Di ba? At syempre, nakatutok ngayon ang aking kumparet-kumare, ang mag-asawang Rodel at Neri Castelo. Kumusta rin sa aking mga inaanak sa kasal, sina JV at Roxanne. Ayan. Yes. Magandang hapon. Ito mga yayamanin na to, wala rin magawa sa buhay ito eh. Mga class A ito eh. Mga tipong Manny Garcia, mga Kokabo, Chua, di ba sila yan eh. Di ba? Yung, bakit nga? Happy hormones, di ba? Kahit paano, pansamantala tayo, ano ko, Ate Shawi ko, maganda ang puso. Sabi naman siyempre ni Rain Cortez. Totoo naman yan. At least kinahimasmasan na si Sharon, na siya, di ba? Nag-back to Sharon Cuneta na ulit siya. Ganon. Hindi tanggap ng tao si Sharon kapag yung nagagalit. Oo yun na, ang hindi siya yun eh. Hindi siya yun. Mas gusto ng tao si Sharon na nakikita sa kanyang kanormalan. Ibig sabihin ng kanormalan, yung siya mismo. Yung diba? sweet na si Sharon. Sweet. Oo, di ba? Yung ganon, na this is my farm, dito kami nagpupunta ng mga anak ko, yung mga ganon. Dito kami, masarap dito, ganon. Ayaw ng tao kay Sharon, yung kung ano-ano yung pinagdadadakdak niya. Di ba? At in fairness kay Sharon Gaya, yung Sharon Cuneta network niya, maganda ang review. Yung pinalalabas niya sa maganda ang review. Oo, kasi makabuluhan. Tungkol ito sa gobyerno, pero hindi siya nagmalabis. Totoo. Diba? Si Mama Cheese Kitchen products available in some Shell Select stores. Nasa Shell. Select. Shell Select stores. Ang ating pinupuntahan pag umuwi tayo, di ba? Nandiyan ang pagkasarap-sarap, Pook Ligaya, Shell Julia Vargas, Shell Mamplasan. Naku, yung Mamplasan,
Ni Demo, alam niya yung Mamplasan sa South ito eh. Shell Nuvali, Shell Ivanson, at Wala Shell Kalayaan. And you can also order sa Shopee. Sa Shopee. Shopee. Ano yung kantang isa? Ano? Lakswat pa ang gamit mo, kaya ang ganda mo. Diba? Ayan, Rain Cortez, napakaganda ng sinabi mo. Aabangan ko yan. Totoo yan. O Mama Chia, nasa mga select. Okay. Kung sino pa ang nagtanong kung nasaan si Bondad, check mo na lang po. Baka nasa Bangkok pa. Sabi ni Boy si Karagay. Bakit naman kaya namin hahanapin si Clint Bondad? Kailan ba namin sa kanya? Sabi ni Ferdy De Leon, si Ogie at Regine, nag-aalala dahil wala silang trabaho ngayon? Paano pa yung nagtatrabaho na arawan ang kita na walang masakyan papasok kumpara sa kanila na nakapupunta pa ng nakakapuno pa ng garong. Alam mo kung ano yung garong? Ano yung garong na? Yung garong, kapag umaani ka, bukod sa bodega, yung garong, malaking lalagyan yun ng mga inani mong palay o kaya bigas. Yun ang garong. Yun ang ibig sabihin, sila pa kaya na nakakapuno pa ng garong. Yun. Oo, Ring, kahit dulo ng daliri lang, mahawakan ko, happy na ako. Sobrang namahal-mahal ko, Ate Shawi ko. Alam mo ba si Rain Cortez, pati pirma ni Sharon Cuneta, pwede siya maging forger. Ay, Oo, talaga. may nag-react ditong forger. Kilala ko yan. Oo, pwedeng i-forge ni Rain Cortez ang pirma ni Sharon Cuneta. Sa totoo lang sa totoo lang. Okay, ayan. Uy, si Pia Romeo at Pia Maganda. Anak, Madam Pia Romeo, asawa po ng magaling na basketball player na si Terence Romeo, na niregaluhan ng kotse ng isang pwedeng babae, pwedeng lalaki, ibinato ang susi sa lampas ng bahay. Tapos sasabihin, tinanggap daw. Hoy! Sana alam mo na ibinato talaga. Ikaw, Gemma, ikaw, Japs, naggagano sila last 2 minutes. Last 2 minutes na, kasi magbibingo na sila eh. Sabi nung apo ko, anak ni Gemma, sabi kanina ni Sam, yay! Walang show bukas sa Linggo. Maaga kaming makakapag-bingo. May punuan, may per 7, may mga ganun sila. Diba? Yung unang makakaano. Rhoda Magnaye, magandang hapon sa iyo. Ganun din kay Gayson Magdadaro, kay Roy, at saka kay Jerome. Mga anak, mag-iingat kayo. Miss na miss ko na kayo. Romel, thank you so much. Nanay, maraming po salamat. Nabatiin ko lang po si Sir Ferdy Bion at saka si Simon Sean, Jackson Kilangan, Ellen Bion. Maraming po salamat. Hanggang po sa susunod na Lunes po tayo magkikita-kita. Maraming at ang show mo, mamayang gabi. Show mo, mamayang gabi. Ang show ko na 9 p.m. po, Chika Pa More sa aking FB page. Chika Pa More, pag wala pong ginagawa, pakipag-chismisan po, pakitambay po kayo doon. Ganon. Okay. Thank you, Nala. I love you. Okay. At tulad po ng sinasabi ni Romel, tuwing matatapos ang aming programa, mula Lunes hanggang Biyernes, tigalawang oras po yan. Alam naming mahalaga sa inyo, pero ibinahagi niyo po sa amin para kahit papano ay maibsan ang inyong problema. 2 kamay po namin ni Romel, kulang na kulang pang saludo sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagtatawid po kami ng pagtanaw ng utang na loob at pasasalamat at pagmamahal. Hanggang sa Lunes pong muli, mga kapatid. Mag-iingat po tayo sa 2 araw nang hindi natin pagkakarinigan at pagkakitaan. Maraming salamat. Ito po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Maraming salamat po. Thank you. Ang programang Christy per minute. Nakilala rin ang Christy per minute. Araw-araw. Kasama na si Romel. Sa Radyo 5 araw-araw. Ang mga kontrobersya sa mundo ng showbiz na usisa, na busisi. May makakalusot ba kay Nay Christy? Christy for a Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Ang Aksyon News Update ay hatid